Hello guys, welcome to my channel. Ang pag-uusapan po natin guys ay yung mababait na amo. Good employer. Good employer ang pag-uusapan po natin guys. Experience ko po ito ha, experience ko. Hello guys, welcome to my channel. Ang pag-uusapan po natin ay yung mababait na amo. Nung simula pa ako ditong pumunta sa Kuwait, nagsimula pa ako nagtrabaho dito, lahat po ng naging amo ko, ikukwento ko po sa inyo. Part 2 po ito. Ako po, anong pumunta pa ako sa Kuwait, yung una kong employer, pagdating ko pa lang sa bahay nila, pinapaligo niya ako, sabi niya, what in this make? Sabi niya ganun sa akin. Tapos, hindi ko pa alam yun eh. Tapos, nagsabi yung asawa niya na, anong pangalan mo? Sabi ko, Erodin sa Gubantalyo, sabi ko ganun. Tapos, yun nga, nag-usap ng mag-asawa na, nag-Arabic sila, tapos yung pala yung sabi ng babae, paliguin mo siya, kararating mo lang siya, tapos papahingain mo na siya para bukas magsimula na siya magtrabaho, sabi niya ganun. Tapos yun yung sinabi ni mama kay baba. I seek her body the light. Alright, Oh, I seek her. If I finish the gate lang, the gate, I close all. Because I make video, sige, sleeping na, no problem. Tapos yun, sinabihan ako na maligo daw ako, tapos matulog daw ako ng maaga kasi magsisimula daw ako bukas, sabi nung baba ko sa mama ko, pinto niya, tapos in-English ng baba ko sa akin, kaya naintindihan ko. Tapos kasi marunong yung tatay ko mag-English kasi engineer siya. Tapos pagkabukas ng umaga, pagising ko, sinabihan na ako ng nanay ko na magising ka mga alas 6:30, sabi niya. Tapos ang unahin mo ng linis yung sala, sabi niya gano'n. Tapos sa hagdanan, sabi niya yung sala, tapos yung hagdanan, bago yung yung kwarto namin, sabi niya. Tapos yung sa dalawa naming anak, sabi niya ganun sa atin. Tapos pagkatapos mo maglinis sa dalawang kwarto ng anak ko, sabi niya, maglalaba ka, sabi niya gano'n, maglalaba ka. Tapos yun, pagkatapos nung maglaba, sabi niya, tulungan mo ako sa kusina, sabi niya gano'n. Yun, mabait ko, yun yung unang-una kong amo dumating ako sa Kuwait, ignorante pa ako noon eh. Tapos sabi niya, pagkatapos mong maglaba, sabi niya, tutulungan mo ako sa kusina, tagahiwa ka, ako yung magluluto. Kasi sabi niya, ganun talaga ako talaga nagluluto sa mga anak ko, sabi nung amo ko gano'n. Yun ang tinuro niya sa akin. Kaya talagang mabait siya. Siyempre, talagang mabait siya kasi first time ko din nung nag-abroad ko noon. Yun yung unang-unang kong amo, 2010 January. Unang-una kong hakbang dito sa Kuwait. Tapos yun ang sinabi niya sa akin. Tapos siyempre baguhan ka pa, di ba? Siyempre takot ka pa, gano'n. Tapos yun nga pagkatapos, tapos sabi niya, tapos namin manghalian, kasi nanghalian sila 1:30. Tapos namin mananghalian, sabi niya, magpahinga na ka na, aakyat ka na doon, sabi niya. Tapos hindi kami maghahapunan sa gabi, sabi niya. Nagki-KFC lang sila or Subway, ganun. Yun naman kinakain na sa gabi-gabi yun. Tapos lang naman, kaya umalis ako doon kasi parang naano ako sa amo kong lalaki kasi tinititigan niya ako, sinisilip niya ako, nasa tuktok siya sa baba ako, naglinis. Parang natatakot ako. Parang takot talaga ako. Ang feelings ko, nakakulong ako kasi nakalaklagi ang pintuan, tapos hindi nga pwede akong lumabas, di ako pwede magtapon ng basura, sabi. Pero hindi sinabi ng amo ko yun. Yun ang na pinakiramdaman ko araw-araw yun. Tapos sabi kasi ng agency ko nun sa Pilipinas, pagdating mo ha, sabihin mo sa amo mo na tumawag ka sa Pilipinas, gano'n. Tapos yung kaya natakot naman ako kasi pinagamit ako ng amo ko ng telepono, tapos saglit lang, parang lang ng agency yun, yung parang yung agent ko, parang boses lang, tapos naputol agad, tapos nagpalun ako 5 minutes lang,
5 minutes lang yata yung naubos agad eh. Kaya parang ano, tapos hindi ko pa alam, basta may dahilan yun kaya lumipat ako noon. Kaya sabi ko lilipat na lang ako, tapos parang nagkasakit pa ako noon, hindi ko alam kasi nangayayat nga ako kasi sa gabi walang pagkain, di ba? So sa tanghali lang, tapos siyempre hindi ko pa alam yung pagkain, kaya nangayayat ako, nagbaon pa nga ako ng noodles at saka biscuit at saka yung sa cup, ano, noodles cup at saka yung ano, yung nakapack din yun, tapos biscuit, tapos ano, Nescafe, yun ang mga binabaon ko. Tapos nagbaon din yata ako ng candy noon para syempre pag ayaw mo kumain, di ba makakain ka kahit paano. Ganun ang ginagawa ko. Tapos parang, ewan ko anong dahilan nun, kaya lumipat ako. Tapos yung pangalawang amo ko, nakapag-amo ako ng shake. Yung shake naman, yung king dito, kamamatay lang. Siguro ilang buwan pa lang, kung mahigit isang buwan pa lang siya namatay. Yung naging amo ko, ano naman, ano niya, pamangkin niya yung lalaki. Doon naman, talagang maano rin sila, maano rin yung yung employer kong yun, ano, ang Pilipina, bali ano kami doon eh, hindi ko alam, parang 7 yata kami ng Pilipina doon, kasi yung chef, yung employer ko, yung anak niya 4, yung dalawa medyo malalaki na, yung dalawa baby, so yung sa baby ang nakaano noon, bali 3 pagbabantay, yung baby may kanya-kanyang sample, tapos ako kasi naging assistant ako yung taga-timpla ako ng gatas pag namamasyal kami sa mga mall. So bali 5, mga 7 nga kasi yung isa taga-linis, tapos yung dalawang malalaki may mga yaya, parang 7 yata kami noon. Tapos mabait din yung employer namin kasi every week binibigyan kami ng 20 KD pang budget yun sa pagkain na Filipino food. Kaya nagluluto kami araw-araw ng umagahan, pananghalian, hapunan, pang ano lang yun, pang ano lang yun doon sa mga Pilipinang, yun nga, yung doon sa chef nagtrabaho, ganun. Binibigyan talaga kami every week ng 20 KD. Bili namin ng isda, gulay, ganun, kasi may free naman doon chicken, di ba? Tapos may ano din kami, may gatas, ganun. Ano, mabait din yung naamo ko yung sa chef kasi pag nagbabakasyon sila, pag uwi, mayroon kami pasalubong, bali 2 bag, isang maliit na bag, isang parang shoulder bag, ganun yung binibigay kasi pumupunta sila sa iba-ibang lugar. Tapos doon yata nila nabili yung mga bag sa Spain, mga ano lang daw yun sa Spain eh, parang isang peraso, parang 500 pills lang yata, I think. Dito sa 500 pills, pag doon yata, hindi ko, basta ang alam ko, 500 pills lang daw sa bag, kaya pag pumunta daw sila doon, namimigay talaga sa mga katulong. Pagkatapos pagka ano naman, pag uuwi na kami sa gabi, kasi tumira kami doon sa di ba, Jabri sa Salmia, sinasabihan kami ng employer namin na, baka gusto nyong dumaan doon sa Salmia, sa grocery, bago kayo uuwi, sabi ng amo namin, dumaan kayo kasi may driver naman eh, sinasabihan kami ng employer namin, yung napangasawa ng babae, nag-aano siya, tapos pag umuwi na kami, bye-bye, good night, ginaganon kami ng employer namin. Yung asawa ng chick, yun eh, na Lebanese, taga-Lebanese siya, mabait siya din. Tapos sabi niya, sige bye-bye, good night, see you tomorrow, sabi niya, tomorrow morning, ginaganon kami ng employer namin, ginaganon kami ng yung asawa ng chick, pangalawang asawa ng chick. So nagsasabi sa amin, bye-bye, how are you, ganun, mahilig yun, gusto niya, gusto niya palagi mo siyang patiin, ganun, mahilig din siya bumati, ganun. Pero hindi siya marunong magtagalog, yung mga anak lang na marunong magtagalog. Tapos yun yung mabait din yung employer ko yun. Tapos yung mga katulong sinasama niya pag nag-travel, pag matagal ka na, ako hindi ako nasama kasi lang ako bago, at saka yung isang rin doon sa Sanggol, isang yaya, bali 2 kami naiwan, nag-travel sila lahat. Mahilig sila magsama ng mga katulong, kung saan sila, kung sa hotel, kung sa restaurant kakain, sinasama talaga nila yung katulong. Mabait talaga yung chef. Tapos alam mo, pag nagsasahod kami, galing yun sa White House, doon talaga mismo sa chef, sa opisina ng chef, every month binibigay sa amin ng sweldo, every month yun. Tapos pag
pag ano Ramadan, ano doble yung kumbaga yung hadiah sa amin, ang regalo sa amin na pera. Isang buwan din namin sahod. Kung baga sa Ramadan, doble yung sahod namin kasi yung 100, yung isang sahod na isang buwan na sahod, free lang yun pag Ramadan. Ganon sa mga chef, pag mga mayaman yun. Sa lahat ng naging amo ko, yun ang pinakamayaman ng chef na yun. Yung pagkain, tapos every week may day off kami doon, isa-isa palitan kami mag day off. May kunwari ako, tapos yung kasama ko, tapos sa next Friday naman yung isang kasama ko, gaganon. Talagang every Friday may lumalabas sa amin. Gaganon doon sa Sheik. Maganda doon sa Sheik. Tapos sinasabihan kami ng yung asawa ni Sheik, sabi ganon, tingnan nyo palagi yung rep ha, baka may expire na palaman, na chocolate, ganon. Kasi mayroon silang mayroon silang parang room na parang dinadaanan namin yun, parang may cabinet sila, iba-ibang chocolate. Tapos sinasabihan kami, check upin nyo yung mga chocolate doon, baka malapit ma-expire, kunin nyo, kainin nyo. Tapos yung rep, bubuksan nyo, titingnan nyo yung mga palaman, mga canned goods, titingnan nyo kung malapit nang ma-expire, kainin nyo. Ginaganon kami doon sa shit. Mababait talaga yung shit. Yun ang naging amo ko, pinakamait-bait, wala akong masabi. Tapos nagbibigay din siya ng mga pagkain. Tapos kasi yung Sheikh kasi yung sa side ng lalaki, parang magkalinya lang sila ng bahay. Tapos araw-araw yun nagdadala ng 6 na putahe at ang pagkain o 10. Nakalagay talaga yun sa parang kaldero na stainless, iba-ibang pagkain. Yun, quality food yun sa employer namin. Tapos pagkatapos nilang kumain, ipapakain na sa amin yun kung gusto namin yung pagkain. Kakainin namin kung ayaw namin, inuuwi namin yun pagkabukas namin ng umaga. Kain kung gusto namin yung pagkain, inuuwi namin sa umaga, kinakain namin. Tapos syempre ang Pilipina, di ba gusto mo talaga yung Pilipino food, yung gulay, yung gan. Kaya minsan nagluluto kami pag hindi namin gusto yung mga ulam galing sa magulang ng employer namin, chef. Kasi everyday talaga dinadalhan sila ng pagkain. Hindi ka nagluluto yung mga kasama doon. Basta may yung boy namin, kinukuha lang na yung na pagkain. Kasi yung employer ko ng chef, yun, magkasunod-sunod sila na ba yung kapatid niya, yung nanay niya, kapatid niya, bali 4 yung magkapatid yung employer kong lalaki. Sunod-sunod sila ng bahay. Siya yung pinakahuli kasi bunso yata yung employer ko. Tapos araw-araw yun, hinadalan talaga kami ng ilang kaldero yun, iba-ibang pagkain yung sa ship. Talaga yun ang pinakamabait na naging amo ko dito sa Kuwait. Saka talagang may suporta kaming pagkain, yun ang nagustuhan ko sa ship. Kaya na naman ako doon. Talagang alam mo, nawili talaga ako yung araw-araw, iba-iba ang pagkain, mga espesyal, ganoon. Araw-araw dinadala sa amin. Tapos pagkatapos lang kumain, nililipat namin yung pagkain, nililipat namin sa mga baunan para pag gusto namin iuwi. Sa Salmia kasi kami nakatira. Tapos sila sa Jabriyay. Araw-araw kami nagbabiyahe. Pupunta kami dyan sa bahay ng boss namin, alas 7:30 ng umaga, alas 8. Tapos uuwi kami, alas 8 ng gabi, uwi kami doon sa Salmia kasi may paupahan sila doon. Doon kami nagstay, mga 4 yata kaming magkasama kasi ang alam ko yung 3 na iiwan doon sa bahay ng Sheikh kasi may alaga din silang bata. Pero yung iba doon kami sa Salmia natutulog. Tapos basta mababait yung amo kong na babae. Nagtaka nga rin ako na naalis ako doon kasi may dahilan din. Tapos basta mabait siya, basta palagi siya nagsasabi na yung mga dilata dyan, tingnan nyo yung mga frozen, tapos gustong-gusto nilang kainin yung pansit canton, tingnan mo kung expire. Yung pansit canton nilang kinakain, Pilipino pansit canton, hindi dito sa Kuwait. Yung anak ng chef na bata,
pansit canton sa Pilipinas ang kinakain niya. Tapos mahilig siya sa mga cornic. Basta kung ano yung pagkain ng mga chef, namimigay sila sa amin. Nag-share sila. Tapos maraming chocolate, bahala kang kukuha. Yung amo namin, basta silang mag-asawa, mabait talaga sila. Kuha lang kayo ng mga walang problema. Basta huwag nyo lang ubusin. Kasi ayaw nila yung masasayang ang pagkain. Yun ang pinakamabait ko dito sa Kuwait na naging amo. Kaya hindi ko makakalimutan yung chef na yun. Yun ang mababait yun ang naging amo ko. Pareho silang mababait naman sila, pero syempre hindi naman talaga perfecto ang tao. Tapos nung pagkatapos ko dun sa chef, di ba, umalis na ako dun sa chef, di ba. Tapos pagkatapos doon sa chef, napunta naman ako sa Salua, napunta naman ako doon sa Salua. Yung naging employer ko, lalaki, tapos may dalawa siyang anak. Yung employer ko, rin siya, sabi niya, Dana, sabi niya sa akin, kung gusto mong magluto, walang problema. Sabi niya, kung lutuan mo yung mga bata na pagkain nila, saluhan mo yung mga bata, sabi ng amo kong lalaki. Saluhan mo yung mga bata, kunwari magluto ka ng chicken nuggets, hotdog, cereal, pakainin mo sa kung anong kinakain ng anak ko, kainin mo rin. Kasi kasama mo siya, inalagaan mo sila, sabi ng amo ko. Tapos yung kapatid din niyang babae, pag pumunta dyan sa bahay, binibigyan ako ng pasalubong kung ano-ano, chicheria, kung sa mga cake, mga ano. Kasi bumubuta yung kapatid ng amo kong lalaki. Magdalawa lang sa kapatid, babae at lalaki. Tapos yung kapatid ng babae, pag pumupunta dyan, nagdadala ng kung ano ng pagkain. Tapos minsan yung anak din niya pumupunta dyan, nagdadala rin kung ano-ano. Yung anak niya nakikipaglaro, sabi niya, sinabi niya sa akin, Dana, bantayan mo yung anak ko, Dana, kasi makikipaglaro siya sa mga alaga mo. Sabi niya, pag mamaya, pagbalik ko, bibigyan kita ng load 5 KDB ba, sabi niya ganun sa akin. Nagbibigay din siya ng load. Tapos yung sachet pala, binibigyan kami every month ng 5 KD load. Doon sa sheet din, binibigyan kami. Tapos tinatanong kami, may cellphone ka ba? Pag sinabi mo, wala pa po pag may cellphone ka, bibilhan ka namin ng internet. Every month din may 5 KD kami nung pang-load lang. Yung sa sheet, mabait talaga yung sa sheet. Tapos doon naman tayo sa Salua, di ba? Doon sa Salua, ganun. Tapos pag natuwa siya sa'yo, binibigyan kayo ng pera. Tapos, di ba yung sa Salua, tuwing Friday, pupunta kami sa magulang ng employer ko lalaki. Pagdating doon, pag Friday, parang nagpa-party sila, nagsama-sama. Tapos maraming pagkain. Tapos yung nanay ng employer ko sabi, Dana, wag kang mahiya, kumain ka. Tapos, Dana, pag may sobra, iuwi mo sa inyo ha. Tapos, alam mo, Dana, masaya ako kasi Pilipina yung naging katulong ng pag-alaga ng mga apo ko. Sabi niya gano'n kasi ang Pilipina, mabait. Yun ang sabi ng tigulang. Alam mo yung tigulang na yun, siya sa TV, naging artista siya sa TV, ng mga drama at saka comedy. Hindi ko lang matanda ng pangalan niya. Sinabi ko nga sa mga amo ko na naging yung matanda na yan, sabi ko, yung anak niya, employer ko, sabi ko, rin yun siya, mabait din siya. Tapos sa kung ano yung mga pagkain niya, sabi niya, mag-uwi ka, Dana, sabi niya, para may kumakain ka bukas, sabi niya, kung gusto ng mga bata, magdala ka kung gusto ng mga bata ng pagkain. Tapos pag may mga candy siya, may mga chocolate, nagbibigay siya. Mababait ang mga Kuwaiti. Pag mabait ka, nakikita niya mabait ka, mas lalo silang mabait sa'yo. Ganun yung mga Kuwaiti. Tapos pag nagsishopping siya, binibilhan niya yung mga apo niya ng mga damit. Tapos binibigyan din niya ako ng blouse, kung ano-ano, pag natutualya, gano'n, nagbibigay siya. Tapos sabi niya, Dana, may toothpaste ka ba? May shampoo ka ba? Sabi ko, wala nga sabi ko, gano'n, hindi naman ako binibigyan ng anak niyo. Sabi ko, tapos binibigyan niya ako. Tapos minsan yung, naman niya, yung naman ang amo ko, yung kapatid ng babae, kasi nagta-traffic yun nagtitinda siya ng mga damit ko. Yung kung saan niya binili yung mga damit niya, tapos nagtitinda siya. Tapos pag natuwa siya sa akin, bibigyan niya ako ng pantalon, binibigyan niya ako ng blouse, gano'n, binibigyan niya ako ng kung ano-ano, mga accessory, mababait yung mga amo pag alam nilang, nakikita naman nilang mabait kang mabait. Tapos nakikita lang pag inalagaan mo
pamangkin nila o anak nila. Kasi yung anak niya nagkikwento eh. Pag nandoon kasi yung anak niya sabay nagkipaglaro sa alaga ko. Magpipinsan sila eh. Pag naglalaro sila, tapos pinapabayaan ko lang sa maglaro. Ababad lang ako sa telepono o TV kasi sabi naman ng amo ko, pag naglaro ang mga bata, pabayaan mo lang basta pag gusto nilang kumain, lutuan mo. Pag ayaw nila, minsan nalilimutan nila, nilulutuan ko na lang sila kusa. Tapos ang mga bata nagpipinto, alam mo ba, sabi niya, mabait si Dana, alaga kami, hindi siya namamalo. Sabi ng bata, nagpipinto yung alam mo, ang bata nagpipinto dito, hindi sinungaling ang mga bata dito. Ano sila, labi na yung isa kong alaga, lab na lab ko, hinahalikan ko. Pag natutulog yung mga alaga ko, hinahalikan ko, good night. Tapos binabasahan ko ng mga libro. Lahat ng nagsasabi sa tatay nila. Kaya mahirap saktan yung mga bata. Ito nagsusumbungin sila. Dapat pag may alaga kayo, talagang mahalin mo yung alaga mo. Kasi ang alaga mo, ang alas mo, ganun. Tapos yun, nagkukwento mo, tapos minsan, Nani, sabi niya ganun sa akin, si Sweet pala yung pangalan ng bata rin, naalala ko. Sabi niya, Nani, gawaan mo naman ako ng pancake, ganun. Tapos pag may assignment, di ba na pumapasok yun, grade 1, 7 years old yun noon eh. Sabi niya, Nani, turuan mo naman ako na sa school. Tapos sinasabi niya sa papa niya, sabi niya, Dana, turuan mo yung anak ko ng ganito. Bibigyan kita ng loan. Papupuntahin ko kayo sa Jamia. Sabi ng amo ko. Kasi yung bahay namin medyo malapit yung, medyo malaking Jamia, tindahan. Tapos, palalabasin ko kayo. Pabibilin ko yung mga anak ko ng mga candy. Pati ikaw, bibili ka rin ng loan mo para sa ibibigay ko sa'yo. Sabi ng amo ko na lalaki. Mabait siya nung bago ako. Tapos, pumupunta kami doon yung mga bata, tapos anong gusto ng bata, pipili, tapos babayaran ko na lang, ganun yung amo ko, bibigay siya, tapos ikaw rin Dana, kung gusto mong bumili kahit walang problema Dana, ganun yung ganun siya, mabait, naging mabait din siya sa akin, tapos yung alam mo mabait, pinagpipintuhan kapag mabait ka, tapos pag tuwing Friday nga nagkikita sa nanay niya at sa kapatid niya, pinag-usapan, alam mo sabi ni Sweet, sabi niya gano'n, mabait daw yung nani niya, si Dana, gano'n, daw, bago daw sila matulog, pinipintuhan daw sila ng libro, gano'n, yung sabi daw ng bata dun sa tatay niya, so yung pinipinto din ng tatay niya sa nanay niya, at saka sa kapatid niya na, alam mo ba si Dana, sabi ni Sweet, magbabasa daw si Dana ng libro, storybook, tapos sinahalikan daw ng mga bata bago matulog, sabi daw ba, sabi ng malaga ko, tapos marunong daw gumawa si Dana ng pancake, tapos nilulutuan siya ni Dana ng pancit canton, gano'n sabi, tapos binibigyan siya ng ng cereal, gano'n, pipinto yung bata. Minsan binibilhan ko yun ng mga nuts, isa-bisa. Yun sa Filipino grocery, minsan pinapasalubungan ko siya ng mini cake, kung ano-ano. Sa pipinto yung bata, alam mo si Nani Dana, ang bait, sinasalubungan ako yung chichirya sa Pilipinas, gano'n, pipinto siya sa papa niya. Yung papa niya pag natuwa, pinapapunta kami sa Jamia, pinapabili yung mga bata ko anong gusto, gano'n. Pati ako, bumili ka ng load. Sabi, pag natuwa yung amo ko, binibigyan niya ako ng load, gano'n. Gano'n niya ako. Tapos, gano'n, mababait ang yun ang mababait na amo, yung nagbibigay kusa, kahit hindi ka humihingi. Yun lang, load lang binibigay niya sa akin. Tapos, minsan, nagsasabi ako dun sa kapatid ng babae, alam mo yung amo mo, madam, ama, sabi ko, hindi na ako binigyan ng mga sabon shampoo. Tapos yung kapatid ng amo ko babae ang nagbibigay. Kasi yung amo ko lalaki, wala siyang, para siyang may binata, wala siyang pakialam. Basta pagkain lang ng mga bata, pero yung hindi. Basta load lang binibigay niya sa kapatid na load lang. Pero doon ako nagsasalita sa mama o sa kapatid na, may sabon kayo, may shampoo kayo, kasi yung amo ko hindi nagbibigay. Sabi ko, gano'n, tulog lang siya ng tulog kasi sa trabaho. Bibigyan kita Dana, sabi gano'n. Bibigyan din kita ng tuwalya, bibigyan kita ng pantulog na damit, gano'n yung mga quality. Pag nahuli mo mga ugali nila. Medyo matagal din ako doon, ilang buwan din ako. Basta mabait yung amo ko. Nasira lang, mayroong lang dahilan kaya lumipat ako noon. Tapos yung amo ko ayaw na pumayag, pero lumipat talaga ako noon. Tapos pagkatapos noon, lumipat ako sa
Mubarak Al-Kabir. Yun, yung si Mama Huda, mabait din yun. Si Mama Huda, nung pagpunta ko doon sa kanila, ano rin yun, pagdating ko doon, sinabi na, Dana, ang gagawin mo, magising ka sa umaga, sabi niya ganun, tapos maglinis ka, sabi niya ganun. Tapos pagkatapos mong maglinis, kasi pumapasok ako, sabi ng nanay ko, pumapasok ako sa school, kasi sa library school daw siya sabi niya ganun, pumapasok ako sa umaga, maglilinis lang kayo, tapos magtsatay lang naman ako, tsaka tinapay. Sabi na gano'n. Basta pagdating ko pa rin sa trabaho, ay yung sa umaga, sabi na, magtsatay lang sila, tapos pagkatapos ni magtsatay ni mama, tatawagin niya ako, Dana, sabi niya, tulungan mo akong magluto, maghihiwa ka lang, sabi niya gano'n. Tapos yun, si Mama Huda, alam mo to yung magluluto yun, sabi niya, Dana, panoorin mo to, sabi niya, malay mo, sabi niya sa akin ganito, pag umuwi ka na ng Pilipinas, baka gusto mo mag-restaurant, o di ba tutunan mo yung mga quality food, sabi niya. Ewan ko yung time na yun, parang di pa ako talaga matutong magtrabaho ng Arabic cooking, kasi pumunta nga ako dito, di ba, lang yung linis-linis, ganun, at saka in-apply ko talaga dito caregiver noon. Tapos nagtaka nga ako, tagalinis ako. Tapos tuwing magluto si mama ng ng fish sea meats, yung pinirito, ipapatong doon sa sinaing, yung pinirito, yung tinuro niya sa akin. Tapos tinuturo din niya sa akin yung marag, yung sabi niya, tuwing magluluto siya araw-araw, Dana, panoorin mo tong marag kung paano lutuin para pag uwi ka ng Pilipinas, matam ka, mag-restaurant ka, sabi na. Tapos minsan-minsan man gagawa din siya ng parang leche plan sa Pilipinas, tinuturo din niya sa akin. Tapos yung yung sweet cream, ganon, dito sa Kuwait, yung cream lang yun, na biniblender niya, tapos nilalagyan niya ng biscuit yung ilalim, bago yung cream ilalagay na, tapos papatakan lang niya ng chocolate or caramel sauce, o tinuro din ni mama sa akin. Ang dami niyang tinuro nun, pero hindi ko masyadong iniintindi yun. Basta tuwing magluluto siya, Dana, panoorin mo para malay mo magnegosyo ka sa Pilipinas, gano'n. Di gagayahin mo to, maggawa ka ng restaurant doon, Arabic food, sabi niya gano'n sa akin. Kaya ko yun, si Mama Huda, ay mabait siya talaga. Tapos sabi niya sa akin, pagkatapos kong magluto nito, papasok ako, kasi nagtatrabaho siya sa school library. Sabi niya, pagka alis ko, tapusin mo lang yung trabaho mo, tapos hintayin mo na lang ako pagdating ko. Tapos pag dumating naman siya, Dana, ayusin mo na yung, anuhin mo na yung, ihahain mo na yung pagkain, sabi niya. Nakakain na kami, sabi niya, ayusin mo yung lamesa para pagbalik ko, kakain na lang kami pagkagaling ko sa trabaho, sabi niya ganun sa akin. Tapos yun, nakahanda na yung lahat, araw-araw yun, sinasabi niya sa akin. Tapos sabi niya, tapos pagkatapos nilang ko kumain, sinasabihan niya ako. At tapos pag natuwa siya, sabi niya, kapag may pinagpagawa siya, tapos alam niyang medyo nahirapan kami, ang ginagawa niya, aalis siya, tapos na parang nag-general cleaning yata kami noon sa kusina tapos alam mo, umalis siya, nagulat ako pagdating, may dala siyang McDonald's na hamburger, french fries, saka soft drinks. Binigyan niya ako, napaluha ako. Tapos first time, binigyan ako ng McDonald's na burger at saka nagulat ako noon. Tapos sabi ko, mabait siguro to si Mama Huda. Sa lahat sinasabi niya, tapos sabi niya, tapos pagkatapos ng mananghalian, sabi niya sa amin, kasi may kasama kong Ethiopia. So Ethiopia sa taas yun, naglilinis ako sa kuba. Sabi niya, Dana, sabi niya, pagkatapos namin kumain, bilisan mo kumain ha, para makapahinga kayo, makatulog kayo. Tapos para makapagbihis kayo ulit. Gusto niya, umaga maglilinis kami at saka sa tanghali. Nung magbibis kami ng uniform, yun sinasabi niya. Pagkatapos nung kumain, tapos magbihis kayo, paggising nyo, matulog muna kayo, pahinga muna kayo. Tapos pagkatapos nung magpahinga, mag-change kayo ng damit, maligo kayo, maghugas kayo, pagbaba nyo. Sabi niya ganun. Tapos
Yun, pagbaba namin, malinis na kami. Ganun siya. Tapos, di ba, maghapunan sila. Tapos, bibili sila ng restaurant. Hindi siya nagluluto sa gabi. Basta minsan itlog. So, yung mga anak na mahilig bumili ng patayer. Yung patayer, yung parang, ano siya, tinapay siya na may palaman. O minsan pizza, ganun. Tapos, binibigyan talaga kami ng katulong. Tapos kinukuha ko yung tray doon. Dana, tag-isa kayo ni tag nito ha. Kainin nyo itong pizza, kainin nyo itong pataya. Nagbibigay talaga siya. May ang kwaiti lang, may ugali lang talaga silang iba. Pero may puso din sila. Talagang pag nahuli mo yung ugali. Namimigay talaga siya araw-araw ng mga galing sa restaurant. Minsan yung chocolate na cream na nakalagay sa baso, namimigay sila. Ganun. Tapos si Mama Huda pag kunwari Eid, nagbibigay yun ng 3KD, binibigyan kami ako sa katita. Tapos sabi niya, Dana, binigyan kita ng 3KD, pumunta ka na sa Jamia, ayun, may Jamia doon, ibili mo na yung 3KD mo kung anong gusto mo, sabi niya ganun sa akin. Tapos yun, ipamimili ko yun, tapos pagbigay rin ng sahod niya, sabi niya, Dana, mag-day off ka na kasi may sahod ka na, ipadala mo na sa mga anak mo. Kawawa naman yung anak mo kung mahuli kang ipadala mo, sabi niya ganun. Tapos, yun nga, pag nag-day off ako, sabi niya, Aba, Dana, ang ganda mo. Sabi niya ganun, para kang madam kasi nakaayos ka, nakapustura ka, sabi pa niya, nakasalamin ka, tapos naka-makeup ka pa, tapos ang bango mo pa, sabi niya, para kang Madam Dana, na-shock talaga siya sa akin. Tapos pag nag-day off ako, ang ginagawa niya, yung mga biscuits dun sa salad na mga candy, basta mga pagkain kung ano-ano. Sabi niya, Dana, di ba mag-day off ka? Yung doon sa sala yung mga matatamis na mayroon doon ng naka-box-box, dalhin mo, ipamigay mo doon sa friend mo sa labas para hindi masayang yung mga candy, yung mga biscuit, sabi ng mama ko, mga cake. Dinadala ko yung mayroon akong mga friends sa labas. Mayroon ako sa mga tuwing day off ko, nagpagkipagkita ko sa mga kaibigan ko. Binibigay ko yun. Tapos minsan din naman yung si Mama Huda, marami siyang na-stock na mga manok. Yung isang karton, hindi napasok sa freezer. So, syempre nawala yung yelo, di ba? Binigay na sa akin yun, isang kahon na na chicken. Binigay ko na naman sa kaibigan ko sa labas, dito sa labas. At hindi yata nabigyan ko, sino pa yung mga binigyan ko ng chicken. Ibigay mo, Dana. Tapos, yung baba ko bumili ng tulingan. Tulingan siya na malaki, di ba? Malaking tulingan. Hinihiwa-hiwa na ganun. Tapos binili ng tatay ko. Ayaw niya kasi ang tulingan, di ba, maitim pag niloto mo. Ayaw ng tatay ko, natakot siya. Bakit daw maitim yung gitna? Binigay naman ni Mama Huda sa akin. Pinamigay ko na naman sa labas. Yung iba niluluto ko, yung iba pinamigay ko. Kasi marami eh. Kasi ang tatay ko bumibili yan mga kwaiti ng mga isda, mga laham, tambak-tambak yun sa rep. Karton-karton yun. May mga suki silang nagtitinda. Pinapadeliver lang nila. Tapos noon naman, sa sunod naman, crab, malalaking crab Bumili na naman yung tatay ko. Aba, ayaw nilang kainin. Alam mo, ang alam lang nilang luto, parang sweet and sour, tapos ginigisa nila. Parang ganun lang. Tapos sabi ko, ang crab, masarap, lagyan mo ng coconut milk. Sabi ko, yun talaga sa Pilipinas, yun talaga ang crab, pinapakuluan mo ng gata, sabi ko. Tapos sinubukan nila, hindi nila gusto ang lasa. Ay, ayaw namin, Dana, sayo na yung crab, ipamimigay mo na. Ang lalaki ng crab, hindi ko kayang ubusin. Pinamimigay ko na naman. Maano si Mama Huda, mahilig siya mamigay. Yun lang yung pagkain na, pero yung mga damit din niya binibigay sa labas. Ako lang ang nabigyan niya ng damit mo. Tapos, basta tuwing may mga pagkain, may mga gusto niya ibigay ko sa labas. Kung hindi ko kainin, ibibigay ko. Tuwing alam mo, magdi-day off ako ng kay Mama Huda. Nag-uuwi ako sa labas, namimigay ako ng mga pagkain, mga biskuit, mga cake, mga sobra ng pagkain. Tapos rin yung, minsan sa umaga, pag may sobra, may mga party kami, may sobra sa umaga. Gusto, Dana, may sobra pa ba? Yung taganinis doon sa labas, sa mga street, yung pagkain, Dana, sabi niya gano'n, binibigyan ko yan. Si Mama Huda, tapos kunwari lalabas si Mama Huda, tinitignan ko, di ba kasi sinisirado ko yung pintuan.
Pag nakita niya yung sweeper, yung naglilinis dyan sa highway, sa mga street, binibigyan niya ng 2 KD, mahilig siya mamigay. Ganun si Mama Huda. Tapos, ang ugali din niya, kunwari, Mother's Day, babatiin mo siya, bibigyan ka niya ng pera. Yung ganun siya, bibigyan ka niya ng pera, 2 KD. Salamat, Dana, Happy Mother's Day rin, sabi niya. Kasi nanay ka, sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, ma, ang ano sa Pilipinas, ma, ang Mother's Day ma sa Pilipinas, ma, May, tapos June, Father's Day. Tapos dito daw sa Kuwait, wala daw Father's Day. Mother's Day lang daw, ha? Pwede ba yun, ma? Sabi ko, dito sa Kuwait, nanay lang, ang tatay wala, walang kaarawan ng tatay, wala daw. Sabi ko, alam mo ma, sa Pilipinas, ang nanay, ang ano doon sa Pilipinas, Mother's Day, May. Tapos ang lalaki, ang tatay, Father's Day, June, sabi ko gano'n. June yata o July, sabi ko gano'n kay mama. Sabi niya, di maganda pala sa inyo, may tatay at saka nanay birthday. Dito sa Kuwait walang tatay. Ano lang, nanay lang, Mother's Day lang. Tapos, minsan naman, kasi matagal ako sa pamilya niya na Mama Huda. Minsan naman ako nagbibigay siya pag yung Mother's Day, minsan yung isang set na lotion, may cream, tapos may pabango. Isang box yun, binibigyan din niya ako pag Mother's Day. Kaya nga, tapos tuwing may okasyon ko na birthday niya, parang may maririnig ako may okasyon ko na birthday niya o birthday niya, ng anak niya. Pinabati ko. Kaya nasabi ni Tab, yung kasama ko, Dana, ang talino mo talaga. Lahat alam mo, pag binabati mo si mama, nagkakapera ka, sabi ng Ethiopia na katulong. Sabi ko, syempre, I know why. I know what is means. Sabi ko, what is occasion? Because I listen. Sabi ko, palagi kong pinapakinggan. Kasi naririnig ko na birthday ni Aluha, birthday ng anak niya, birthday ng kapatid niya. Tapos pag narinig ko yun, mahilig ako bumati. Tapos pag mayroon pag mayroon kaming party, ba pagkatapos na Ramadan may party sila. Ang ginagawa naman si mama, nagpapaluto siya ng mga prito-prito, tapos ang ginagawa niya sa akin, Dana, marunong ka ba mag-decoration? Ganito gawin mo. Tapos sabi niya gano'n, pagkatapos kong ayusin yung pagkain, nagandahan siya, ay, ang galing mo, Dana. Pwede ka na talagang gumawa ng restaurant sa Pilipinas. Marunong ka na mag-decorate. Tapos nilalagyan mo pa yung pagkain ng topping na carrots, kunwari sambusa, piniritong sambusa, di ba? Piniritong kuba, gano'n, di ba? Mga prito-prito. Tapos siyempre, iniikot-ikot mo gano'n, inaayos mo. Natutuwa siya, sabi niya gano'n. Ay, Dana, ang galing mo naman ang galing mo mag-arrange. May topping pa na carrots at saka McDonald, dahon, sabi niya gano'n sa akin. Natutuwa siya, tapos nagbibigay siya pagkatapos ng party, nagbibigay siya ng 5 KD. Tapos yung rin nanay niya, pinipito isa kamag-anak na, uy, alam mo si Dana, isang turo ko lang, natututo si Dana, sabi niya gano'n. Mabait yung katulong namin, ganun ang mga kaiti. Sinichismis nila talaga yung katulong kung maganda, kung masipag, kung hindi mabait, pinikwento lahat ng kaiti, chismoso sila, pang party. Lahat ng katulong lang ang pinag-usapan nila sa mga pamangkin nila, mga ano-ano. Basta may pag mag-uusapan lang sila, ganun sila. Tapos paminsan-minsan naman yung mayroong okasyon siguro sa trabaho niya, dun sa eskwelahan, tapos nagdadala yun ng pagkain, tapos binibigay sa amin, Dana, galing sa school, nakabox-box yun, sa loob may tinapay, may orange, fresh na orange, tapos may juice, tapos may candy. Galing daw sa school, kasi mayroon dito yan, yung galing sa school na nakabox di ko alam kung saan galing yun Para rin siyang KFC na may mga box-box, pero iba yung pangalan. Tapos may nakalagay doon tinapay na may palaman, tapos may orange talagang fresh, tapos may juice, tapos mayroong candy, ganun yung nakalagay doon sa box. Binibigay ni Mama Huda pag uwi niya, Dana, galing doon sa school, pinamigay sa amin, may sobra sa'yo na, at saka kay Tag, bigyan mo si Tag. Sabi, mahilig siya mamigay pag ayaw niyang masasayang ang pagkain. Tapos kunwari
kakain siya, tapos di niya mauubos. Tapos yung, kunwari, marami, tapos di naubos, di ba? Tapos kunti lang kinuha niya. Tapos siyempre, hindi naman marumi yung iba. Sabi niya, Dana, ito may sobra ako, kainin mo, haram. Sabi niya, kung itatapon mo, huwag mong itatapon. Sabi niya, sabi ni mama mo, kainin mo. Sabi niya, gano'n. Kaya naging close ko siya kasi yung sobra niya, kinakain ko. Ganun ang ginagawa ko kay Mama. Tapos pupunta kami sa tiyahin niya, mag-party kami doon, magbit-bit kami, tapos lahat ng tao doon binabati ko, mabait, alam mo, ang bait eh. Pag mabait ka, mas lalo silang mabait sa'yo. Tapos, Nana, salam, how are you? Mahilig talaga, labi na yung kapatid ni Mama Udang, si Mama Haipa, mabait din yun. Tapos minsan, Dana, pakikuha naman ito. Tapos, salamat Dana, sukran Dana, wajib. Ginaganon nila ako. Mababait ang mga kwaiti pag mabait ka, nakikita lang mabait ka, masunurin ka. Maano yan sila, mabait din sila. Iba rin sila magalit. Ganun ang mga kwaiti. Mahilig sila magpapasalamat. Sukran Dana, wajib, iti Zena, iti Hilo, pinagano nila ako. Siyempre, hindi mo naman maiwasan na magagalit sa'yo minsan, magbibisit sa'yo minsan, masasaktan ka. Hindi mo talaga maiwasan yung, dahil kahit yung Pilipino nga, di ba, nalalakit din tayo. What's more, ang ibang lahi. Ganun ang naranasan ko sa mga kwaiti ko. Pagkatapos, paminsan-minsan naman kunwari, mayroon akong kailangan, tapos ang ginagawa ng nanay ko, sinasabi niya sa kapatid ko, ay, mayroon ka bang ganito kasi kailangan daw ni Dana ng ganito, ganun, sinasabi niya sa kapatid niya kung anong kailangan ko, ganun, wala akong ganito, magdagang siya, nagsasabi din siyang ganun sa akin. Tapos, basta mabait si Mama Huda pag nag-day off ako, pinagsasabihin sa akin, Dana, mag-day off ka, mag-ingat ka ha, huwag kang basta-basta sumakay ng taxi, alam mong sira ulo yung taxi, saka huwag kang umupo sa harap, sabi niya, sa likod ka talaga, baka hipuan ka ng taxi driver, sabi ko ni Mama Huda sa akin. Tapos, diba tuwing mag-day off ako, naliligo ako. Sabi niya, Dana, ganito ka Dana, baka magkasakit ka, baka langnatin ka. Sabi niya gano'n, kasi basa ang buhok mo. Sabi ko, hindi, sa Pilipinas, ganito rin yung naliligo kami araw-araw, hindi namin dinadry. Sabi niya gano'n. Dahil dito kasi sa Kuwait, dinadry ng mga Kuwaiti yung buhok nila eh. Hindi ba ganito, matutuyo lang tuma pag nasa Malia na ako. Sabi niya gano'n. Tapos sinasabihan pa niya ako, Dana, anong oras na? Sabi ni Mama Huda. Di ba magdidiop ka ng alauna? Anong oras na? O mag-aalauna na, bilisan mo kumilos. Uuwi ka pa ng 8:00 ng gabi. Sabi niya gano'n. Ganun sa akin. Tapos hindi niya ako tinatawagan. Minsan siguro nakakalimutan. Minsan tinatawagan niya ako pag mag-8:00 na ng gabi. Dana, saan ka na? Sabi niya sa akin gano'n. Minsan nakalimutan niya siguro, hindi niya ako tinatawagan. Pag naalala niya ako, tawagan niya ako, Dana, saan ka na? Sabi ko, nasa taxi na ako, mag-ingat ka Dana ha. Kasi, Kuwait to, sabi niya gano'n sa akin. Lugar namin to, hindi mo to lugar. Sabi, mag-ingat ka Dana, pag sumakay ka ng mga taxi, binaganon ako ng Mama Huda. Maalalahanin siya. May ugali lang siyang maldita, pero may puso talaga siya. Madaldal siya. Kasi nanay eh. Pero nakakaintindi siya. Ganun. Tapos, yun, sinasabi niya, mag-ingat ka Dana ha. Sabi niya ganito. Sabi niya sa akin gano'n. Kasi marami rin ditong loko-loko. Sabi niya gano'n sa akin. Tapos, dalhin mo palagi yung civil ID mo ha. Sabi niya, huwag mong kalimutan. Baka mahuli ka. Gano'n. Sa lahat ng naging amo ko, dinadala ko ang civil ID. Dito lang, hindi ko alam kung bakit. Tapos, sinasabihan pa ako nung kapatid niyang lalaki. Sabi ng kapatid niya lalaki. Kasi minsan napagalitan niya ako ng Mama Huda. Tapos sabi niya, Dana, sabi niya Dana, huwag ka talagang tumakas. Kahit pinapagalitan ka ng kapatid ko, huwag kang tumakas kasi problema lang pag tumakas ka. Sabi niya sa akin, mag-ingat ka talaga Dana dito sa Kuwait kasi hindi mo to lugar. Sabi niya ganito. Marami din sira ulo dito sa Kuwait. Sabi niya iba-ibang lahi. Huwag kang magtitiwala, huwag kang makikipag-usap. Sabi niya sa akin. Mababait ang mga Kuwaiti. At saka may lalaking babait din. Tapos sabi niya, mag-iingat ka palagi Dana pag nag-i-work ka. Sabi niya, huwag mo kalimutan ang civil ID mo kasi importante yun dito. Kasi kaya may civil ID para makilanlan ka kung saan ka, kung mawala ka, kung saan ka nakatira. Doon nakalagay sa yun, civil ID kung saan ka nakatira. Kasi yung ibang Kuwaiti pag nakapulot sa'yo,
isusoli ka kung saan ka nakatira. Ganun yung mga kwaiti. Tapos yun, mabait yun si Mama Huda. Tapos napunta naman ako doon. Si Mama Huda, hindi siya nagbibigay ng mga sabon, shampoo. Nagbibigay siya ng pera, bibili ka. Tapos napunta naman ako sa kapatid niya kasi yung friend ko nagbakasyon, nag-asawa. Doon naman ako sa kapatid niya. Pagdating ko doon, sabi niya ganito, Dana, may ka ba? May sabon, shampoo ka ba? May deodorant ka ba? May tuwalya ka ba? May pangtulog ka ba na damit? Sabi ko, wala kasi yung kapatid mo hindi siya nagbibigay ng pero nagbibigay. Sabi ko, ganun. Tapos yun, bibigyan kita, Dana. Sabi niya ganun. Tapos, nung nandoon kasi ako, binigyan niya ako ng sabon, shampoo, lahat ng sinasabi niya, binigay niya sa akin. Tapos, tuwing umaga, sabi niya, Dana, sabi niya, dito Dana, gigising ka, 7:30. Sabi niya, ganito, pagdating ko pa lang doon. Di ba wala si Maribik, umuwi, sabi niya, 12. So, ang kasama mo na lang, hindi ko alam kung si Maria Clara yung kasama, kasi dalawa yung katulong doon, yung isa umuwi, di ba? Sabi niya, pag sa umaga na, nagigising ka, 7:30, o 8:30, sabi niya, ang gagawin mo, pagising ka, punta ka lang ng kusina, magpakulog ka lang ng tubig, tapos kung anong gusto ng anak mo, magluto ka ng itlog, gusto nila sandwich with cheese, bigyan mo, Dana, sabi niya gano'n. Alam ng gusto na cereal, bigyan mo, Dana, sabi niya, mamahal ka sa akin. Sabi niya gano'n. Pag sa umaga, kung anong ibibigay mo, sabi niya sa tanghali, sabi niya, ako ang magluluto, tulungan mo lang ako maghiwa-hiwa, sabi niya gano'n sa akin. Ganun lang. Kung ano yung ipapahiwa ko sa hiwain mo lang, sabi niya, mamahal pa sa akin. Saka panuurin mo, Dana, sabi niya, para matuto ka, para malay mo, sabi niya, pag umuwi ka ng Pilipinas, gusto mong gayahin tong mga putahe ko. Minsan nagluluto siya ng aris, tinuturo niya sa akin ang aris, kung paano gawin, parag-anab, tapos maskul puta, tinuturo niya sa akin, tapos yung chicken with yung madulas na dahon. Hindi ko ba nalimutan kong pangalan. Nagluluto din siya. Sa lahat ng niluluto niya, tinuturo siya. Tapos lasagna, nagluluto siya ng lasagna. Tapos Chinese pansit, gano'n, nagluluto si Mama Haipa. Kasi tinuturo niya lahat sa akin. Tapos yung kusa with cream na ilalagay mo sa oven. Tinuturo ni Mama Haifa sa akin. Tapos tinuturo din niya sa akin chicken with patata, ilalagay mo sa oven, sabi niya ganun. Tinuturo niya sa akin. Tapos tinuturo din niya sa akin yung chocolate tapos yung itatapping niya chocolate powder ang itatapping niya. Minsan yung gagawa siya ng vanilla cream, nilalagyan niya ng nuts sa ibabaw. Tinuturo niya lahat sa akin. Minsan gumagawa siya ng cake, tapos minsan gumagawa siya ng chocolate. Yung chocolate, ang ginawa niya sa chocolate, nilagyan niya ng condensed milk at saka butter, tapos pinapakuluan lang niya. So maraming tinuro si Mama Haipa sa akin. Dana, tulungan mo lang ako maghiwa, maghugas. Sabi niya, alalayan mo lang ako. Ako ang magluluto, Dana. Wala siyang tiwala sa mga katulong magluto ng pagkain nila, pananghalian. Ang tiwala lang siya sa katulong, yung pag sa umagahan, yung itlog, yung omelette, yung bread with cheese, ganun ganun lang. Tapos sa mga pagkain lang sa umaga, tiwala siya sa katulong. Tapos sa gabi din, hindi na sila nagluluto. Ano na lang kinakain nila, yung pizza, tinapay na may cheese, mga ganun lang. Katulong na rin ang gumagawa noon, hindi na si Mama Haipa. Basta sa tanghali lang siya nagluluto. Parang kagaya rin kay Mama Huda. Magkapatid yun sila Hindi ko lang alam kung sinong matanda. Doon din kay Mama Huda, sa gabi hindi siya nagluluto. Itlog, nagluluto siya. Minsan kami ang pinapaluto, hotdog. Sa tanghali lang, alam mo ang mga kwaete, tanghali lang sila kumakain ng kanin. Sa gabi, mabibilang mo lang sa daliri kung sino yung kakain sa gabi ng pagkaang. Parang wala nga yatang kumain sa gabi ng kanin Kasi halos lahat sa gabi kumakain sila, itlog lang, tapos pool, tapos pizza, tinapay sa gabi. Basta sa tanghali lang talaga sila kumakain ng kanin.
sa umaga at saka sa gabi, hindi sila kumakain ng kanin, puro sila restaurant or tinapay, itlog, ganun lang yung mga eating na encounter ko. Tapos nung pagkaano, tapos si Mama Hypa din, ang kay Mama Hypa doon, yung kay Mama Huda, once a month ka mag-DO. Tapos yung dito ako kay Mama Hypa, di ba yung friend ko nag-umuwi kasi nagbakasyon, maganda rin doon kasi, ang bigay niya sa katulong, sa isang buwan, 2 beses ka mag-DO doon. 2 beses ka mag-DO doon. Tapos ang style din ni Mama Hypa, pagkatapos nilang mananghalian, isa-isa yung katulong magpapahinga, hindi pwedeng sabay. Kung kunwari ako, pagkatapos ng mananghalian, matulog ako ng 3 oras, o ipaggising ko, parang paggising ko yata, yung kasama ko na naman matutulog, or minsan magkasabay kami dalawa. Ganun. May pinapahinga din kami, tapos pinapadiop kami sa isang buwan, 2 beses, 15 katapusan pinapadiop kami. Tapos nagpapautang din yung doon ng pera. Si Mama Huda din, Mama Huda, ganito. Kaya nakita ko kay Mama Huda, friend ko yung doon, siya ang nagpasok sa akin. Tapos 2 buwan pa lang ako doon kay Mama Huda, umutang ako ng pera. Kasi yung time na umutang ako ng pera, naputulan yung mga anak ko sa Pilipinas ng tubig, di ba? So umutang ako kay Mama Huda, ma, sabi ko ganito. Sabi niya, anong kailangan mo, Dana? Siyempre close ko siya kasi nirekomenda ako sa kanila eh. Hindi ako maglakas ng loob na umutang pag hindi ako nagrekomenda. Saka malakas ang loob kasi pag nirekomenda ka kasi, wala ka ng problema. Siguradong pasok ka na. Tapos yung time na yun, nagka-problema nga ako dun sa tubig ng mga anak ko. Tapos yun, sinabi ko nga. Tapos sabi ko, sabi ko sa kanya, sabi niya, Dana, bakit mama ang tawag mo sa akin? Sabi ko, gusto ko lang Hindi, gusto ko madam. Sabi niya sa akin, parang binibiro niya ako. Sabi niya, gusto ko madam, ayoko ng mama. Bakit mo ba ako tinatawag na mama? Sabi niya, sa dami-dami kong naging katulong dito, ikaw lang ang nag-iisang nagsabi sa akin ng mama. Sabi na gano'n yung mga Huda. Sabi ko, ma, kaya tinawag kitang mama kasi sabi ko, mabait ka na tao, tsaka ginagalang kita, tsaka tinuturing kitang nanay kasi wala na po akong nanay, patay na, sabi ko sa kanya, matagal na, 2000, namatay ang 2008 yata si mama namatay, o 2007, basta namatay na si mama nung nakapag-abroad ako. Parang pa lang yata, parang 2008, 2007 namatay si mama. Kasi kapapanganak ko lang kay Adrian noon. Tapos sabi niya, ganun pala, kaya pala tinatawag mo akong mama. Kasi patay na yung nanay ko. Sabi ko, tinuturing kitang nanay. Sabi ko, in-explain ko talaga. Tapos yun, naintindihan niya. Tapos ilang araw na naman sabi ko, sabi niya, anong kailangan mo, Dana? Ang mga amo, nakikinig yun kung anong sinasabi mo. Nakikinig yun sila. Basta kung maganda o hindi. Sabi niya, anong kailangan mo, Dana? Sabi ko, pwede makautang ng pera. Sabi niya, bakit? Sabi niya, kasi sabi ko, yung mga anak ko naputulan sila ng tubig. Sabi ko, kailangan ko ng 2 sahod, 2 buwan. Sabi ko, kasi ang sahod ko kasi noong pagdating ko sa Kuwait, 60 lang, 60 KD. Tapos sabi ko, kailangan ko ng 2 buwan. Kasi parang ang babayaran ko yata noon, I think 26,000 o 28 noon pa yun. Ang inutang ko, 2 buwang sahod. So, 120 KD. Medyo malaki ang palit noon 158 yata ang palit noon. 159, parang gano'n. Ang 1 KD. Sabi niya, uutang ka? Subukan ko si Baba, tanungin ko. Kasi si Mama Huda, mayroon silang farm, nagtitinda sila ng mga karot, mga manok, mga gulay, nagtitinda sila ng farm. Tapos sinabi niya kay Baba, tapos parang nagsagutan sila. Bakit? Sabi niya doon, Muhammad, uutang daw si Dana ng pera, 2 buwan na sahod. Sabi niya, ang lakas ng loob niya, bago pa lang siya, 2 buwan pa lang siya, uutang siya, sabi ng mama ko. Alam mo, sabi ng tatay ko, pabayaan mo siyang umutang. May problema yung tao, bakit hindi mo pa utangin? May sahod naman siya, ikaltas mo sa sahod niya. Kasi may problema yung tao, hindi yung uutang ang katulong pag walang problema. Sabi ng baba ko, pumunta yung nanay ko sa akin, Dana, di ka dito. Ano bang nangyari sa'yo? Sabi niya, bakit pumayag si babang pauutangin ka? Sabi ni mama sa akin.
Sabi ko, ma, kasi kailangan ko talaga, mas maiyak-iyak na ako. Sabi ko, ma, kailangan ko talaga ng ng pera pang sa tubig kasi naputulan kami. Sabi ko, gano'n. Alam mo, ma, sabi ko, yung mga anak ko nakikiigib lang, sabi ko. Minsan sinasaraduhan pa sila. Sabi ko talaga. Tapos parang naawa si mama, pero sabi niya, ang lakas ng loob mo, umutang ka, tapos bumayad naman si Baba. Sabi niya, ikaw lang talaga ang katulong na nakautang sa amin ng 2 buwan pa ang sahod. Tapos 2 buwan ka pa dito magtrabaho, sabi ng nanay ko. Pero parang siyang natawa na nagalit, sabi ng gano'n to. Sabi niya, so, titingnan ko, sabi ng gano'n ko. Tapos yung time na yun, hindi pa niya binigay yung civil ID. Tapos pagkabukas, nagtaka ko, Dana, tawag na ako sa. Tapos si Aluha yung nagtawag, Ate Dana, tapos nagulat ako, sabi niya, binigay ni mama, Ay, pag ganun ko civil ID, ay, salamat, sabi ko, makapag-day-off na ako. Sabi niya, sige Dana, mag-day-off ka. Sabi niya, di ba umutang ka sa akin ng 2 buwan, ihulog mo na yun para magkatubig na yung mga anak mo, para malagyan na sila ng tubig dahil naputulan ka mo. Ayun, sabi niya, sige na Dana, mag-day off ka sa Friday, sabi ni mama. Tapos pag nag-day off ako noon, sasabihin ko kay mama ng Tuesday, Wednesday, ma, mag-day off ako sa Friday ha. Kailangan i-remind mo pa sa kanya yun na kunwari Friday ng umaga ngayon. Sabihin mo, ma, Friday ngayon, di ba ma, nagpaalam na ako sa'yo, mag-day off ako sa Friday, ma. Friday ngayon, ma, mag-day off ako ngayon na. Sabi niya, bilisan mo Dana kumilos para maaga ka makapag-day off. Sabi niya, para maaga ka makauwi. Sabi niya gano'n sa akin, sabi ni Mama Huda, bilisan mo ang kilos mo. Kaya pag nag-day off ako Friday, mabilis akong kumilos. Tapos pagkatapos ko, naligo ako agad, tapos bihis, tapos alis agad. Sabi niya, titingnan mo yung oras. Dapat pag nagtrabaho, titingnan mo yung oras, kung anong oras, para malalaman mo kung natapos ka o hindi. Sabi ni Mama Huda sa akin. Tapos pumunta naman tayo doon sa kapatid niya. Doon sa kapatid niya, mabait din pag may okasyon. Lahat ng anak ni Mama Haifa namimigay. Doon kay Mama Huda, si Mama Huda lang ang nagbigay. Tsaka yung nanay ni Mama Huda na si Mama Nidad, yun lang nagbigay doon. Si Mama Nidad pumupunta doon every week doon sa bahay nila nagbibigay yung tigulang. Kahit walang okasyon, nagbibigay siya ng 5 KD. Pero sa katulong na hindi masyadong nagbibigay. Pero sa ibang katulong, nagbibigay siya. Tapos minsan din si Mama ni Jan, pupunta dyan, nagdala ng mga lumang sapatos. Tinatawag kami, Dana, Pam, halika, pumili kayo ng sapatos. Galing pala sa anak niya, kinuha niya. Nagbibigyan kami ng sapatos kung kasya sa amin o hindi. Tapos minsan, yung tigulang, nagbibigay din siya. Tapos gusto niya ako. Sabi niya, gusto ko si Dana. Sabi niya, sana maging katulong ko si Dana balang araw. Sabi ng tigulang sa akin. Tapos doon naman ako kay Mama Haipa. Si Mama Haipa naman, di ba, magluluto siya. Tapos pagkatapos nilang kumain, binibigyan din kami, sabi ni Mama Haipa. Pagkatapos namin kumain, kainin nyo lahat ang pagkain o itabi nyo para sa gabi. May makain kasi ang mga Pilipina kumakain yun sa gabi, sabi ng kanin, sabi ng gano'n. Sila kasi hindi na sila kumakain ng kanin sa gabi. Bihira lang, kung gusto ng anak na bihira. Pag hindi nakakain ng tanghalian, kumakain sa gabi. Basta isang beses lang sa kanin, tapos itatabi mo yung sobrang pagkain namin, Dana, sabi niya, para kainin nyo. Kasi alam namin ang mga Pilipina kumakain daw sa gabi. 3 times a day daw kayong kumakain or 4 times a day ng kanin, sabi ng baba namin. Kasi nalalaman niya, kasi marami na siyang naging katulong ng Pilipino. Puro Pilipina doon kay Mama Haipa, kay Mama Huda. Hindi ko alam, parang first time yata akong Pilipina doon. Lahat yata doon, iba, India, Sri Lanka, Ethiopia, ganun kay Mama Huda. Pero dito kay Mama Haipa, gusto niya Pilipina, wala siyang ibang lahi. Gusto niya Pilipina kasi malinis daw ang Pilipina. Tapos doon naman kay Mama Haipa, pag may mga chocolate din siya, binibigyan kaming katulong, pero hindi siya kagaya kay Mama Huda na pag may mga sobrang mga candy, mga pagkain, dadala ko pag nag-day-off, hindi siya ganun. Hindi ganun si Mama Haipa. Kay Mama Haipa naman, pag may mga pagkain, pinapakain sa amin, or dinadala namin sa kwarto, doon kami kumakain. Ganun naman si Mama Haipa. Tapos, pag may mga okasyon, nagbibigay si Mama Haipa, kung ano-ano, mga damit, kung ano-ano, tapos every month may mga sabon shampoo kay Mama Haipa, nagbibigay talaga siya. Tapos
Tapos yung lahat ng anak niya nagbibigay ng 2 kidi, 3 kidi. Doon kay Mama Hypa maganda, tiba-tiba ka ang pera doon kasi yung bahay nilang malaki, doktor asawa niya malaking bahay niya sa tuktok kung ano, maraming nakaupa. So kaya si Mama Hypa, mahilig siya mamigay. Tapos pag may sobra din silang pagkain, pag marami, yung nagwawalis doon sa labas ng bahay nila, doon street, binibigyan din niya ng pagkain. Si Mama Hypa, mabait yun si Mama Hypa. Dahana, may sobrang pagkain sa ganito, sa party, sa ganito, bigyan mo yung tagalinis dun sa labas, yung magwawalis, bigyan mo pag umaga. Binibigyan ko yun. Tapos, mahilig din sila bumati pag isip lang. Good morning, Dana. How are you? Slow neck, Zena. Ganun yun si Mama Hypa. Tsaka marunong sila mag-English kasi yung baba ko, yung asawa ni Mama Hypa, may mga kapatid sa Amerika, pumupunta sa Amerika, kaya marunong sila mag-English. Tsaka magagalang sila. Ganun sila. Tapos nagpapasalamat sila palagi. Tapos yung anak niyang abogada, nagbibigay yun kunat maglilinis ka sa kwartos. Ayaw niya ng bag, ayaw niya ng sapatos, ayaw niya ng mga accessory. Ibibigay niya sa'yo. O minsan naman itatapon niya sa basura. Tapos makikita ko kinukuha ko. Minsan naman pag nakaputsakot, nagbibigay sila kung ayaw nila yung gamit. Mga bagong ano-ano, gano'n. Gano'n, mabait yung mga anak ni Mama Hypa. Kasi doktor yung tatay, mabait yung tatay. Utusan ka rin, magpapasalamat din. Ganon yun. May mga kwaitin talagang disiplinado. Ganon. Tapos mapagmahal sa katulong. Mapagmahal yung katulong ng mga anak ng Mama Hypa. Nagpapasalamat pag tinutulungan mo sa kunwari gamit nila o ayusin mo yung gamit nila. Nagpapasalamat sila. Ang mga kwaitin, mahilig sila bumati, mabait sila, mahilig sila magpasalamat. Ganon ang mga kwaitin. Kung mabait ka, mas mabait sila. Ganun yung mga kwality. Kung magalang sila, mas magalang ka, magalang din sila. Ganun yung mga kwality. Yung kay Mama Hypa, maganda doon eh. Gustuhan ko rin doon eh. Mahigit 3 buwan yata ako nag-stay doon kasi si Maribita nag-asawa, di ba? Yung friend ko. Nag-asawa siya. Tapos basta ko, tapos sa umaga, Dana, magluto ka ng umagahan mo kasi ang mga Pilipina, alam namin na tapos pag nag-grocery si Mama Hypa, doon din kay Mama Huda, pag nag-grocery siya, Dana, binilihan kita ng tinapay, binilihan kita ng Indomie, kasi yung mga Pilipina mahilig daw sa noodles, sabi ni Mama Huda sa akin, tapos binilihan kita ng tuna, sabi niya, kasi alam ko mga Pilipina mahilig sa isda, sabi niya ganun sa akin. Tapos tinapay, binilihan din ako ng Mama Huda. Tapos pag may mga kasi si Baba kasi mahilig mag-uwi ng mga prutas, di ba? Kasi may farm nga sila. Binibigyan din ako, Dana, kumuha ka dyan, sabi ni Mama Huda. Kaysa mabulok, sayang lang, kumain ka. Ganun, kaya yung kasama kong Ethiopiano, mahilig mag-akyat sa taas ng mga orange kung ano-anong prutas. Ganun siya. Wala kami pakialaman. Yung Ethiopiano kasama ko, hindi kami nag-aaway. Once lang kami nag-aaway noon. Wala kaming pakialaman paano mga pinagagawa niya. Wala talaga. Tapos, sabi ni Mama Huda, Dana, titingnan mo rin yung rep, baka mayroong malapit na ma-expire dyan, kainin mo, sabi rin ni Mama Huda sa akin. Mabait ang mga kwait, tapos may mga pagkain, kunwari, galing sa restaurant, tapos itatabi nila kasi pwede nilang kainin pagkabukas, tapos pag ayaw nila, ibibigay nila sa'yo. Dana, titingnan mo yung rep, baka may pagkain dyan, kainin mo. Kasi, ayaw na ni Aluha, ayaw na ni Udi, sabi niya sa akin. Binibigay nila, ayaw nilang masayang ang pagkain. Gaganon yung mga pamilya nila ni Mama Huda. Tapos doon din kay Mama Hypa, kung kunwari may cake na yun, bago, di ba? Pagkabukas, ayaw na nilang kainin yung cake. Ibibigay na nila sa katulong. Tapos pag kasi naranasan ko doon, di ba, nag-Christmas ako sa pamilya nila. O pag Christmas, di ba, pag mayroong mga cake na buo, ganun, ayaw na nila. Dalhin mo sa labas kasi magpa-party kayo, di ba, Christmas ngayon, di ba, ganun. Tapos nagbibigay din sila ng 5 kidi. Yung amo ko, Mama Huda, pati nanay niya, nagbigay ng 5 kidi, pati kapatid niya, kasi Christmas nga daw. Alam nila, may Christmas tree pa nga sa Mama Hypa sa bahay eh. Sa lahat ng naging amo ko, yun lang ang may Christmas tree sa buong buhay ko dito sa Kuwait. Kasi Muslim sila, di ba? Siya, may Christmas tree siya. Pero nagbibigay siya pera, 5 kidi, ganun. May cake na buo. Magpaparty kayo, doon kayo pupunta sa
ano, di ba, sa simbahan, sa tabi ng simbahan, yung sa may tabi ng dagat, dalhin mo, sabi gano'n. Kaya nung minsan nagpasko kami, katulong ni Mama Haypa at saka Mama Huda, sama-sama kami doon nag ano kami ng Pasko. 2 beses yata kami nagpasko doon, o 3 beses. Noong first time kong pumunta ng Kuwait. Tapos ano, basta pag doon may auction, nagbibigay sila ni Mama Haypa, tapos lahat ng anak niya, kaya tiba-tiba ka doon kay Mama Haypa. Tapos nag-day off ka rin, sasabihin mo, sige mag-day off ka, ganun din doon kay Mama Haypa. Ano rin, alis ka rin ng alauna, uuwi ka, nas-8, ganun din doon. Pariho din doon. Kaya marami akong naging mabait dito na ako. Tapos pagkatapos ng ila kay Mama Haypa, lumipat ako dun sa anak ni mama ni Mama Haypa. Sa pamilya nga nila, 3 pamilya nilang naging amo ko. Doon naman ako sa tigulang, sa Mama Kabir nila. Ganon din ang ginagawa sa akin, may day off ako, tapos pag nag-day off ako, di ba naliligo ka, sinasabihan din ako ni Mama ni Jad na, Dana, basa ang buhok mo, baka magkasakit ka, baka bukas hindi ka na makagising, hindi ka na makapaglinis bukas, kasi magkasakit ka, sabi ganito, i-dry mo yung buhok mo. Sabi ko, hindi, okay lang. Sabi ko, okay lang, sa Pilipinas hindi talaga din na-dry ang buhok namin. Tapos sabi din ni Mama ni Jan na, Dana, pag sumakay ka ng taxi, huwag kang umupo sa harapan kasi hihipuan ka ng mga driver dito, iba-ibang lahi. Mag-ingat ka talaga, sabi ni Mama ni Jan. Tapos si Mama Huda pala, tuwing mag-day off ako, nung binibigyan niya akong 3KD. Tapos si Mama Haypa din, tuwing mag-day off ako, nagbibigay din ng 3KD. Tapos ito rin si Mama ni Jan, tuwing mag-day off ako, binibigyan ako ng 3KD. Pang taxi daw, nagbibigay. Bihira lang yung mga among ganun. Nagbibigay sila yung pamilya na. Tapos doon na ako sa di ba, kay Mama ni Jan. Yun, gano'n ang ginagawa din niya tapos nilang mananghalian or magluluto siya. Ako rin ang taga-cut, tapos ako tapos matapos ng kumain, ipapakain din sa akin lahat ng pagkain nilang sobra. Tapos sa gabi, hindi na siya kakain, parang tinapay lang yata ang kainin niya, at saka kubo sa gabi. Basta ang mga Kuwait, isang beses lang sila mananghalian, ganun lang siya. Isang beses lang sila nagraray sa isang araw. Ganun yun. Yun si Mama ni Jad din, pag sweldo ko, Dana, mag-day off ka na, sabi ng ganito, alauna, lalabas ka na, babalik ka 8:00. Ganun yung pamilya nila lahat, pare-pareho, na may day off. Talaga hindi ka pwedeng hindi ka mag-day off. Tapos yun, sabi gano'n, bilisan mo kumilos kasi magdi-day off ka, Dana, sabi ng gano'n, mamili ka ng kailangan mo, Kay Mama ni Jad, wala ding libre doon mga sabon, shampoo. Ang nagbibigay yung anak ng lalaki. Yun, na naging uyang ko noon. Yun, binibigyan ako. Anong gusto mo, Dana? Ganito, bibilihan kita ng ganito. Anong gusto mo? Sabi ko, bilan mo kung sabon, shampoo, napkin. Nakamabili ko yun ng napkin. Tapos, bigyan mo naman ako ng load. Sabi ko, bigyan mo ako ng, tapos binibilan din ako ng load. Bababait ang mga kwa-edito ko. Kung mabait ka, mas mabait sila sa'yo. Tapos ang din, sabi rin ni Mama Huda, Dana, isirado mo lagi yung pintuan kasi may mga ibang lahing pumapasok dito na nagnakaw. Sabi niya gano'n. Tapos doon din kay Mama Haypa, gano'n din, na isirado lagi ang pintuan kasi minsan may pumapasok. Gano'n, may pumapasok minsan, hindi mo alam, sabi gano'n. Doon din kay Mama ni Jad, ganun din. Lagi mong nakalak yung pintuan, ganun. Tapos, Dana, pag lumabas ka, pag nagwawalis ka sa harap ng gate natin, huwag ka makipag-usap sa mga lalaki kasi minsan may humihinto minsan dyan sa harap. Mga driver, mga ibang lahi. Sabi niya, huwag ka makipag-usap, Dana, ha? Sabi niya sa akin. Palagi silang nag-aalala sa'yo para hindi ka mapaano. Ganun ang mga lahi ng mga Huda. Sila lang yung pamilyang 3 na naging nakasama ko ng mahigit 3 years and a half na
Nilipat-lipat nila ako sa pamilya nila. Kaya kilalang kilala ko sila. Hanggang ngayon nakakonek pa rin yun sa akin. Nakakonek pa rin yun siya sa akin. Kasi mabait ako sa kanila. Ang ayaw lang daw nila sa akin, yung mabilis kumilos, tsaka medyo maingay. Tsaka nagpapaliwanag. Ganun po talaga ang ugali ko. Pero pag nahuli nyo yung ugali ko sa kadaldalan ko, yung gusto ko masaya, gusto ko okay, ganun kasi ako eh. Masayahin akong tao, ganun. Kahit pinapagalitan na ako, nakangiti pa ako, ganun talaga ako. Ang problema lang sa akin, maingay ako, mabilis ako, hyper ako, mabilis akong kumilos, ayoko nang mabagal. Tsaka talagang nagre-reklamo, hindi ko kaya. Tapos, nagsasabi talaga ako kung anong problema kung di ako naglilihim sa mga amo. Talagang sinasabi ko kung anong ayaw ko, kung anong gusto ko, kung anong lahat talaga tinatanong ko bago ako magsimula kung anong gawin ko. Ganun talaga ugali ko. Lahat talaga sinasabi sa akin kung anong gagawin ko sa umaga, pag bago pa lang ako. Yun ang mababait na amo, mabait talaga sila. Tapos pag may mga okasyon, nagbibigay sila, pati pamilya nila, pati kamag-anak nila. Pag Friday, namimigay yung mga kamag-anak nila sa akin. Tapos ano rin, sa lahat din ng naging yung sa chef din, pag may birthday na katulong, binibilhan nila ng cake. Nabilhan yata ako noon isang beses ng cake eh. Or may kasama ako nag-birthday noon. Yung doon ako sa chef, mayroon din kami kasama na may birthday. Binilihan ng employer namin ng cake, tapos pinapaluto kami ng panghanda namin. Yun, mababait din na amo yun. Tapos ito rin si Mama Huda, na 3 beses din niya ako binilihan ng cake. Birthday ko rin. Basta cake lang, walang ibang pagkain. Or nagpapansit canton pala ako noon, tapos bumili siya ng cake, tapos binigyan niya ako ng 5 KD. Yun, mababait talaga silang amo. Ay, lahat ng naging amo kong mababait, hindi ko yun makakalimutan hanggang uwi ko ng Pilipinas. Nasa puso ko yun at nasa isip ko yun. Kasi mababait po talaga sila. Siyempre, kahit minsan napapagalitan nila ako, nasasampal nila ako, di ba, nakukurot ako. Natural lang yun. Natural lang yun. Pero ang importante lang nun, may puso yung mga amo mo. Tsaka nakakautang ka, yun ang importante nun. Yun ang ano ko noon. Tapos, pag nakatapos ka ng 2 years, ganon, si Mama Huda noon nakatapos ako sa kanya ng 1 year, tapos lumipat ako nga kay Mama Hypa, di ba? Nagulat ako, binigyan niya ako ng 50 KD. Naka1 taon ako sa kanya, binigyan niya akong 50 KD. So, ibig sabihin, mahigit isang buwan din sahod, 60 lang yung sahod ko noon sa kanila eh. Nagulat ako, binigyan niya akong 50 KD eh. Yung time na yun, nung pag-alis ko kay Mama Hypa, Mama Huda, nilipat na ako kay Mama Hypa. Nagkataon naman yun na si Erika nangangailangan ng kamera at saka cellphone. Binili ko yun ng kamera at saka cellphone, pinauwi ko sa Pilipinas. Ganun. May amo talagang nagbibigay talaga ng 2 years. Natapos ka ng 2 years or 1 year, nagbibigay sila. Parang nasa amo yata yun, kung sira ulo yung amo mo, kung damot, ayaw magbigay talaga. Pero nakalagay yun sa kontrata, naintindihan nila, kaya nagbibigay sila. Yung iba kasing kwaitin, hindi nila naintindihan yung kontrata ko, anong nakalagay doon eh. Kahit kayong medical, kung magkasakit ka, libre, di ba? O patanga-tanga lang talaga sila, kaya ganun. Pero yun si Mama Huda, nagbigay, naalala ko pala, pag nakatapos ka pala ng 2 years or 1 year, mayroon palang 1 buwan na sahod mo. Kaya pala nabinigyan niya ako ng 50 KD, dapat 60 yun, tapos 50 KD, okay lang din. Kasi mabait naman siya, lagi naman siya nagbibigay sa akin palagi. Pag mga Eid, pag Eid Mubarak, pag Christmas, nagbibigay sila sa akin. Mapabait talaga mga amin. May pagkain na sobra binibigay talaga sa amin. Or si Mama Huda naman noon, one time nagluto ako, tapos nagsumbong yung asawa niya, nagsumbong yung amo ko na nagluto si Dana ng ganito. Pinausap ako ni Mama, Dana, sa sunod pag nagluto ka, tawagan mo ako, kahit nasa opisina ako, tawagan mo ako, Dana, sabi na para hindi magtaka si Baba mo, bakit ka nagluto. Kaya tuwing magluluto ako noon, Ma, sabi, tawagan ko siya, Ma, hello, how are you? Tapos, Dana, what yabi? Ma, I want sawi, adobo, chicken. Okay, you cook. Tapos, Ma, I want tuna. I want meat tuna, Ma. Sabi ko, sige, you cooking. Basta magpaalam ka lang sa amo mo, ipapayagan ka. Pero pag hindi ka magpapaalam, ayaw nila ng gano'n, nagagalit sila. Tapos,
Doon din kay Mama Hypa, nagpapaalam din ako pag nagluluto. Tapos doon naman sa tigulang, pag nagluluto ka, ayaw niyang iwanan mo sa kusina, dalhin mo sa kwarto mo. Nagluto ako ng adobo, nilagay ko sa kwarto. Tapos pumunta si Mama Huda. Dana, ang baho ng kwarto mo, anong baho yun? Sabi ko, ma, adobo. Bakit nandito mo nilagay? Bakit di mo nilagay sa kusina? Ma, si Mama ni Jad, ayaw niya ilagay ko sa kusina, mabaho daw. Mabaho daw yung adobo sa Pilipinas, sabi ko gano'n. Doon ko nilalagay sa kwarto, pero katagalan doon pa rin sa kusina. Basta mababait sila, yun ang mababait na amo, yung hindi madamot. Tapos si Mama Huda din, minsan nilagnat ako. Ma, nilagnat ako, ma. Sige, bukas ng umaga, maghanda ka, dalhin kita sa ospital. Pinagano'n, dinala ako sa ospital. Tapos, ma, masakit yung ngipin ko, sira na, kailangan tanggalin. O bukas, maghanda ka bukas, alas 9, dadaanan kita. Dadalhin kita sa ospital, sabi ni Mama Huda. Siya talaga ang nagbabayad. O minsan naman, pag wala siyang barya, Dana, pahiramin mo ako ng 1K, di bayaran kita pag uwi sa bahay. Sabi niya ganun sa akin. Yun, binabayaran niya. Tapos doon din kay Mama Hypa, hindi ko naranasan nagkasakit doon. Basta kay Mama Huda lang. 2 beses yata ako nakapunta ng ospital. Tapos nagkasakit din ako kay Mama ni Jad. December yun eh. Kaso din ako. Dinala din ako ni Mama sa ospital. Dinala din ako sa ospital. Tapos minsan nagkalagnat din ako sa bahay lang. Binigyan lang niya ako ng gamot. Dana, inumin mo to para mawala ka ng gamot. Tapos nung nabunutan ako ng ngipin, doon kay Mama Huda, sabi niya, binunutan ako. Dana, matulog ka muna kahit 2 oras, 3 oras, sabi niya. Huwag ka munang magkilos-kilos para hindi bubugot yung dugo mo. Sabi niya, tapos doon din kay Mama ni Jad, ganun din. Pagkatapos yung bunutan ng ngipin, matulog ka muna kahit ilang oras, kahit bukas ka na maglinis. Ay among ganun. Yun sila ni Mama Huda, ganun sila ni Mama Huda. Pati doon kay Mama Hypa, ganun din. Pag may sakit ka, pinapatulog ka. Tapos doon naman kay Mama Hypa, pag araw ng day off, hindi ka magdi-day off, pwede kang matulog doon sa kwarto. Hindi naman sila bumababa doon eh. Matulog ka lang doon eh. Bibigyan ka ng pang-taxi eh. Itatabi mo yung pera na yun, tapos hindi ka magdi-day off. Huwag ka lang magpakita, magkulong ka lang sa kwarto. Hindi naman sila pumunta sa kwarto eh. Yun. Tapos matutulog sila, mahaba ang oras nila. Ayaw lang mag-day off kasi minsan pagod din ang day off eh. Tapos magigising sila alas 8, alas 9. Tapos aakyat sila kasi yung tutulugan ng kay Mama Hypa sa babae. Yung kay Mama Huda naman sa tuktok. Yung kay Mama ni Jad sa tabi ng kitchen. Ganon naman yun. Lahat silang pamilyang 3 may mga day off. Ganon. Tapos nagbibigay din sila ng pan-taxi. Bihira lang yung among nagbibigay ng taxis. Silang pamilya lang. Yung employer ko nga siya, hindi nga nagbibigay ng pang-taxi eh. Hindi rin kami hinahatid noon, basta load lang nagbibigay sa amin, tapos nagbibigay ng budget sa amin every week ng 20k, yun lang yung pero yung kay Mama Huda, nagbibigay sila ng pang-taxi. Tapos pag nagkasakit ka, dala ka agad sa ospital. Ganon. Yung katagalaga ka agad nila, tulungan ka nila agad. Tapos nakakapag-open din ako kay Mama ni Jan ng problema ko sa anak ko. Ma, ang anak ko ganito. Sabi ni Mama, ilang taon na yung anak mo, Dana? Anong grade na, Dana? Ganon sila. Ganon ang mga pamilya nila. Kumusta na yung mga anak mo, Dana? Tapos ganon ko. Sana makatapos yung mga anak mo. Tapos yung panganay ko nung nagka-boyfriend, sinabi ko kay Mama Huda, ma, problema ko yung anak ko, ma. Sabi ko sana in love, parang gusto magtanan, Mama Huda. Sabi ni Mama Huda, wag mo siyang pag-asawahin ng maaga. Patapusin mo talaga yung anak mo, Dana. Mahirap ang walang matapos. Sabi ni Mama Huda sa akin. Tapos yun, sinabi ko sa mga anak ko, ganon. Tapos yun, sawa, kapos hanggang ngayon, nakakonekta pa ako kay Mama Huda. May telephone number pa ako sa WhatsApp. Tinatanong pa rin niya ako. Kahit minsan nasasampal niya ako, naduduraan niya ako, pero may puso talaga siya. Yun, si Mama Huda ang nakakonekta sa akin. Tapos tinatanong ko yung kapatid niya, mga anak niya, tapos yun, si Mama ni Jan, yung huli kong amo dito.
2014 na umuwi ako, tapos bumalik na ako. Umuwi ako noon, tapos sabi ibabalik daw yung dating katulong, kaya hindi na ako babalik. Sabi ko na, tsaka ayaw hindi nila ako pinabalik. Tapos nung pagbalik ko na naman dito, 2015 na naman, di ba? Yung una ko na naman naging amo, yung una kong naging amo, training ako, tigulang naman yun, stricta. So, umalis na naman ako. Tapos yung nakapunta ako doon sa may-ari ng agency, yung matanda, yun, nagustuhan ako, namimigay ng pagkain. Tapos binigyan ako ng sabon shampoo. Tapos gusto niya yung pag nandoon siya sa sala, nandoon ako katabi, hilut-hilutin ko siya. Tapos hilig mamigay ng pera, gano'n ang mga paito. Mababait ang mga paito, binamatatanda, mababait. Tapos pinagmalaki niya, pinaluto niya ako, nagustuhan. Tapos ang galing mo talaga Dana magluto, sabi sa akin nung bago pa lang ako dito. So pinagmalaki niya sa mga anak niya, magaling daw magluto, gano'n, papasalamat. Gano'n, alam mo ang mga paito. Pag mabait ka, pag chinichismis ka sa kamag-anak nila, na ganito si Dana, ganito si Dana, ganito si Dana. Tapos pag may problema, ako, kunwari gusto ko umalis, di ba, noon, tapos kasi nagpapagod ako, pinag-usapan din nila ako lahat ng mga kamag-anak. Magiging news ka nga dito, magiging dyaryo ka dito, ganun sila. Tapos nagkaroon ako ulit ng amo noon karoon ako ng amo sa Kusoro. Yung amo kong na babae noon, pinapabayaan niya akong magluto. Magluto ka lang, Dana. Sabi ko, ma, gusto kong magganito, gusto kong magganon. Na problema, Dana, magluto ka. Sabi niya gano'n. Tapos sinasama nila ako sa grocery. Sabi, Dana, anong gusto mo? Sabi niya sa asawa na, bilihan mo si Dana. Alam mo, Dana, kumuha ka ng noodles kasi sabi nila, ang mga Pilipina mahilig daw sa noodles. Tapos, Dana, kumuha ka ng tuna kasi ang mga Pilipina daw mahilig sa tuna. Ganun yung amo. Tapos, wala akong sabon shampoo. Bibigyan niya ako. Kasi, alam nila yung kontrata, kaya nagbibigay sila. Pag hindi alam ang kontrata, hindi yun nagbibigay. Hindi yun sila nagbibigay. Ganun. Tapos, nagbibigay yun. Tapos, napkin. Libre din si Mama Huda nagbibigay sa akin ng napkin. Pero sabon shampoo, bihira lang. Pero napkin, libre yun. Kahit yun kay Mama Hypa, may sabon shampoo, may napkin, libre yun. Sa employer yung napkin nyo, libre lang yun. Pero yung iba hindi nagbibigay. Depende nga sa amo yun eh. Tapos yung doon sa Kusor, magkalaga ako ng bata, di ba? Bigyan niya ako ng sabon, shampoo, napkin, gano'n ang binibigay niya. Chinelas, binibigyan niya ako noon. Tapos yun nga, yung tuwing punta kami ng grocery, binilihan ako ng tinapay, binilihan ako ng noodles, ng tuna, tapos manok, binibigyan niya ako, tapos may gatas naman kami, humingi siya dun sa nanay niya. Ganon yun, mababait yung mababait yung amo ko, yung sa kusot, may kasama akong bata. Tapos minsan, di ako magluluto sa tanghali, tinuturuan niya akong magluto. Doon ako nagsimula ng magluto. Pagbalik ko dito sa kusot, doon ako nagsimula magluto. Tinuturuan ako ng nanay ko kung gumawa ng chicken in oven. Chicken buo, hatiin mo, tapos lalagyan mo patatas, lemon, black pepper, ganon. Yun yung unang-unang kong nagluluto. Minsan pinapaluto niya akong parang white spaghetti o pinapaluto niya ako. Tsaka yung mashed potato with cheese. May black pepper. Tinuruan din ako ni Mama noon. Marami akong alam na kwaito. Sa tagal ko dito, 10 years na mahigit eh. Tapos natuturuan na ako ng mama ko. Tapos patapos na naman ang halian, kainin mo na lahat ng sobra nila. Tapos pwede mong itabi para bukas ng umaga. Ganun. Basta lahat ng gusto ko sinasabi ko. Tapos mabait naman sila. Okay, gawin mo Dana. Okay, walang problema. Ginaganon nila. Walang problema Dana. Okay lang. Ganun, mababait yung amo. Ganun. Marami akong naging amo dito, mababait. Pero pag ayoko kasi noong simula nung namatay ang asawa ko, parang ayoko nang umuwi ng Pilipinas. Tapos namimili talaga ako ng mababait na amo kasi
hindi ko pa nakita yung tatay ko noon, hindi ko pa nakita yung mga kapatid ko, Amerikano eh. Kaya ayokong umuwi noon. Tapos gusto ko magkatapos yung mga anak ko ng pag-aaral. Ganon ang buhay ko noon. Ngayon na nakita ko na yung tatay kong Amerikano, mga kapatid ko, pinapauwi na nga ako, wala lang akong ipon, kaya hindi mo na ako uuwi. Pag next year mo, maawa ang Diyos next year, may pera akong kunti, uuwi na ako. Ganyan yan. Kaya, inikot ko lahat ng mga dito sa Kuwait. Tapos pagkatapos ko naman sa Kursor, dito naman ako sa Roda. Kapag nakapag-amo naman ako dito sa Roda. Dito sa Roda, mabait din sa Roda. Yung tatay kong hindi makakita masyado ko, mabait din yun. Pag may mga okasyon, nagbibigay siya ng pera. Tapos, minsan, pag nakabuo siya sa puwet, nagbibigay siya ng KitKat na pagkain. Mabait din yun. Tapos, pag may mga okasyon, nagbibigay siya. Tapos, pag gusto namin ng uniform, sinasamahan kami bumili kahit hindi siya masyadong nakakakita. Mamahalin pa yung uniform. Si Mama Huda naman, pag alam niyang hindi na maganda yung uniform mo, binibilhan ka niya ng uniform, tsinelas. Si Mama Hay pa din, ganun din. Pag alam niyang, pag may okasyon, binibilang ka ng magandang uniform, tapos tsinelas, ganun din siya. Tapos si Mama Jided naman, yung anak naman niya ang nagbibili sa akin. Kasi 3 silang pamilya na naging amo ko eh. Inikot-ikot lang nila ako eh. Ganun. Tapos nung pagkatapos naman sa Kusor, pagkatapos naman sa Roda, mababait din yung anak ni Baba na bibigay sa akin ng kung ano-ano, pag pumunta sa bahay sa Roda, ganon. Tapos, pagkatapos naman doon sa Roda, dito sa Cordoba, may naging amo ako dito, ex-general ng Kuwait dati si Baba. Mabait din yun si Baba. Si Baba naman, naging tagaluto ako sa kanila. Simula doon sa Kusor, naging tagaluto ako. Tapos sa Roda rin, naging tagaluto din ako. Tapos, tinutulungan ako ng original na tagaluto. Doon pinatraining talaga akong magluto. Kaya natuto ako lalo. Noon, alam ko yung mga noon na putahe, pero hindi ko alam lutuin. Kasi marami ng powder, di ba? Kaya tinuturuan ako ng amo, hindi mapasok. Pero ngayon, pagbalik ko dito 2015, natuto na ako. Tapos, di ba doon ako sa Cordoba? Sa Cordoba, ang mabait yung amo kong lalaki. Pagkatapos ng Ramadan, nagbibigay ng tingkidi. Tapos pag mayroon kang gustong sabihin or nagkasakit kayong tatay ko ang nagdadala sa ospital. Talagang dinala niya ako sa ospital. Tapos, kunwari akong gagastos, babayaran niya, ganun siya. Tapos, tagaluto ako dun sa Cordoba eh. Tapos sabi ng tatay ko, Dana, pag may kailangan ka sabihin mo sa akin, magpapabili ako sa driver. Ganun mabait din yung tatay ko. Din yung nanay ko lang ang medyo salbahe doon. Pero nabigyan naman niya ako ng 5 kg pagbili ko sa shampoo. Tapos malayo pang expire yung passport ko, pinagawa nila, pinarenew nila yung passport ko doon sa Cordoba. Medyo salbahe yung babae doon, kaya wala akong masabi, salbahe talaga. Nagigising pa yun. Tapos pagkatapos naman sa Cordoba, dito na ako napunta ngayon dito sa bahay na to. Ganon. Tapos sila, yun din, pinapaluto kanila kung gusto mo dito. Tapos pinapabili kanila ng kung anong gusto mo, ganon. Ang libre lang dito, patatas at saka chicken, ganon. Rin kami dito sa bahay na ito, malaya kami magluto. Tapos pag may mga okasyon, nagbibigay din sila ng pera. Tapos nagpapautang sila dito. Tapos pag may mga cake din sila, bibigay din sila. Tapos yung sobrang ng pagkain, binibigay din sa amin. Ilan kami dito nagtrabaho? Isang nurse, isang Ethiopia, isang tagaluto. Tapos ako, ganun. Nagpapautang din sila dito ng pera. May ugali din silang mabait. Ganun. Ang mga bahay naman, may mga mabait naman din sila eh. Pero ang problema dito, mahirap ang pupunta ng ospital. Kasi yung amo ko, hindi naman nakatira dito doon sa Cordoba eh. Hindi pinapahawak sa akin sa bill ID, yun lang hindi ko na gusto ko. Pero yung mama ko mabait din, mahilig yung magbigay-bigay ng pera. 250 pills, 50 pills,
ganun, mahilig yung magbigay-bigay. Pero ngayon hindi na siya masyadong nag-ano. Basta dito sa Kuwait, marami pong mababait dito. Sabi na pag first time mo dito, o bago ka lang sa bahay, mababait sila dito. Yung sa akin dito, kinuha ako dito ng amo ko. Doon sa Portugal, sabi niya, ang alagaan ko daw matanda. Kaya nung pagdating ko dito, naging alalay ako dito sa tigulang na babae. Yun daw ang trabaho ko sa matanda. Tapos, mabait naman din sila sa akin. Siyempre, lahat nga ng amo, di ba may ugali ko sa bahay, may ugali mabait. Pag nakita nilang mabait ka, masipag ka, nagbibigay talaga sila. Pero pag salbahe ka, di salbahe din sila. Gano'n, ang naano ko ngayon sa mga amo ko, gano'n. Pero alam mo, itong amo na ito, nagustuhan ko na sana, kahit sabihin mo, walang perfectong amo, nagustuhan ko na talaga to bahay na to, kahit babalik ako dito. Pero wala na po akong choice kasi nakita ko na po yung pamilya ko. Nakita ko na po yung kapatid kong Amerikano. Pinapapunta na nga nila ako sa Amerika. Gusto nga nila dito ako mag-apply ng papeles papuntang Amerika. Ako lang ang ayoko kasi katwiran ko mahal dito. Ang passport nga dito mahal eh. 35 KD nga. Nasa 4,000 plus na sa Pilipinas ang pera. Ganon. Kaya sabi ko sa kapatid ko, ayoko mag-apply dito ng pa-Amerika. Kasi mahirap. Gusto ko sa Pilipinas, magbakasyon muna ako, tapos doon na ako maggawa ng mga papeles, tapos uuwi naman sila, doon ako sa Pilipinas mag-apply ng pa-Amerika. Hindi dito sa Kuwait, mahirap dito sa Kuwait eh. Magastos pati, mahal pati. Kaya sabi ko sa mga kapatid ko, hintayin nyo na lang ako kailan ako babalik. Kaya nga ngayon, yung tinulungan ko yung anak ko sa about sa kwarto, tapos na, ngayon ang problemahin ko na naman asawa ko. Pagkatapos ng asawa ko, bibili naman ako ng oven. Pagkatapos ng oven, iipon ako ng pangnegosyo ko. Kasi may dalawa na naman akong anak na nakatapos sa awa ng Diyos. Yun lang ang hiling ko sa mga anak mo, makatapos na kayo, bahala na kayo kung tulungan nyo ako o hindi. At saka huwag kayong madaling mag-asawa. Yun ang hiling ko sa mga anak ko. Ayoko talagang magdaling mag-asawa dahil mahirap ang madaling mag-asawa. Ang pag-aasawa, isang beses lang yun, ang kalayaan habang buhay, kahit saan kayo pupunta. At saka, kaya nga ayoko rin mag-asawa ang mga anak ko. Kasi malay mo, pag nakarating ako ng Amerika, di ba, kukunin ko sila lahat. Hindi ako papayag na wala akong anak na makarating ng Amerika. Kaya nga, pag maawa, Diyos, pag umuwi yung mga kapatid ko, pakukuhanan ko yung mga anak ko lahat ng passport, papupuntahin ko dun sa lugar ng tatay ko. Hindi ako papayag na hindi nga nila ako pinalaki, tapos pati anak ko ayaw nila kung ano yung dapat sa akin. Dapat mayroon din yung mga anak ko. Mas mahalaga yung mga anak ko kaysa akin. Kaya yun din ang anuhin ko, ipaglaban ko na kung saan ako pupunta, bit-bit ko yung mga anak ko. Ganun ang katwiran ko sa mga kapatid ng lalaki at babaeng Amerikano at Amerikana. Ngayon, hindi pa nila ako masyadong tinutulungan kasi hindi pa kami nagkita, di ba? Siguro pag nagkita kami, tutulungan na. Pero kahit yung paano yung babae nakapagbigay naman sa akin ng isang beses. Kaya, pasalamat pa rin ako. Tsaka itong bahay na to, nagpasalamat ako dahil nung nakatira ako dito ko natagpuan yung kapatid ko sa Facebook. Yung panahon na dapat pinapauwi na lahat ni Duterte ang dito sa Kuwait, di ba? Kasi mayroong Pilipina na chinap-chap nilagay sa freezer. Ibang lahi yung nag-chap-chap mo. Hindi ko alam kung Irani, kung Syria, parang ganun. Chinap-chap na yung Pilipina. Di pa pauwiin dapat ang mga Pilipina. Dito talaga ako, nag-book sa bahay na nagdasal talaga ako na, Lord, sana hindi mo na ako uwi. Wala akong ipon. Sabi ko ganito. Kaya sabi ko, Lord, sana makita ko yung mga kapatid kong Amerikano para sa Amerika naman ako magtrabaho. Dinilig talaga ni Diyos yan. Kaya nung dinasal ko yun, natagpuan ko yung kapatid ko na lalaki sa Facebook na matagal na pala nila ako minahanan, napatay na pala tatay ko. Kaya itong bahay na ito, laking dito ko natagpuan yung magulang, yung tatay ko, yung kapatid ko. Kaya kahit sabihin mo hindi sila basta wala nga bahay na perfecto eh. May bahay talagang may ugali silang mabait, may ugali silang salbahe. Ganun talaga ang mga Kuwaiti. Kaya ito yung kinikwento ko sa inyo ngayon, nung good employer na experience ko. Experience ko talaga to, naging amo ko talaga sila na ilang buwan, ilang taon. Yun ang naging amo ko lahat. Pero yung mga training, hindi ko na kwento masyado. Yung mga nagstay talaga sa bahay na to. Itong bahay na to,
Mabait sila kasi pag may mga pagkain sa sobra, binibigyan kami. Pag may mga cake kami, binibigyan kami. Pag may mga candy, binibigyan kami. Tapos pag may mga okasyon, lahat kami binibigyan ng hadiah. O, tapos yung totoo kong amo, pag Pasko, binibigyan kami ng kumot. Tapos itong isa kong mama, nagbibigay siya ng mga sapatos, mga accessory, mga damit, binibigyan din kami ng mga kasama ko, pinapapili kami. Tapos mga punda niya, mga unan niya, mga kumot na binibigyan niya yung tagaluto namin. Kasi yung tagaluto namin matagal na dito, 19 years na yata. Siya o 18 years na. Yung pinaka-close nila, yung matagal na, naintindihan ko rin yun. Ang ano lang dito, parang ayaw lang nila halos ako mag-day. Ganun lang. Tapos pag nagkasakit ka, parang hindi sila active pagdating sa dalhin ka sa ospital, hindi sila ganun. Pero yung sa pagkain, walang problema. Binibigay na yung sobrang lao. Pwede kaming magluto. Yun ang malaking bagay. Namimili kami sa Jamia. Pero pag nag-day off kami, 3 oras lang, tawag na ng tawag. Hindi kagaya doon kayo mahuda, kay mamahay pa na alauna hanggang alas 8. Nagbibigay sila ng pang-taxi dito. Hindi sila nagbibigay ng pang-taxi, pero hinahatid ka. Ang pagbalik mo dito, ikaw magta-taxi, 1 KD anihap lang naman eh. Malapit lang ang Malia doon, ilang kay Mamahuda, malayo-layo yun eh. Jabria yun, at saka sa Basalim, at saka Mubarak Al-Kabir, malayo yun. Parang ano na yun, gitna na yun ng Malia at saka Pahil. Dito kasi malapit lang ang Malia, 1 KD anihap lang eh, or 1 KD lang eh. Kaya hindi na sila nagbibigay ng pang-taxi. Papunta, dinatid kami ng driver. Basta mabait naman dito, nakapagtanim-tanim kami. Sa lahat ng bahay po, walang perpekto. Lahat ng bahay, mayroon talagang stricto, nananakit, mayroon talagang amo, pero depende yun kung paano mo siya amuhin na maging mabait sa iyo. Nasa katulong din yun kung salbahe ang amo mo, tapos salbahe ka, sasabog kayo. Pero yung isa salbahe, yung isa mabait, magiging ganun-ganun na lang kayo. Kumbaga ride on na lang kayong dalawa. Wala nang perfectong amo. Pero yung mga nakwento ko sa inyo, yung mga good memory na mga naging mabait kong amo na naranasan ko na nakatira sa kanila ng buwan, taon, ganun. Natapos ko yung kontrata nila, ganun. Yun yung mga mababait na naging amo ko. Simula yun sa pagtungtong ko pa lang ng Kuwait hanggang natapos ako sa Kuwait. Hanggang umuwi ako, hanggang bumalik ulit ako ngayon. Itong pagbalik ko dito lang ako natutong magluto kasi porsigido na akong magluto kasi yung naging una kong amo, tinuruan niya akong magluto. Saka wala akong choice kasi isa lang ako, tapos may bata, tapos pumapasok. Kailangan talaga matuto ako magluto. Kaya ngayon, marami na akong alam na luto. Marami na rin akong naikot-ikot na bahay. Ilang bahay yata na ikot ko, 15 or 20. Kasama na yung training noon. Ganun ako katagal dito sa Kuwait. Magti-10 years na ako. Parang 9 years and 5 months yata ako dito, o 9 years and 4 months. Matagal na ako sa Kuwait, so sabihin karaan na ako dito, pero wala pa rin akong kwarta. Kasi single mother ako, namatay asawa ko, nabalo ako. Siyempre, ang sahod ko, kukulang pa sa 6 kong anak. Pero masaya naman ako sa ginagawa ko. Basta hiniling ko lang kay Lord, sa sunod na ko magtrabaho ulit ako, doon ako sa mga kapatid ko. Kumbaga, last ko na to sa Kuwait. Last ko na talaga, hiniling ko kay God na sana doon ako sa mga kapatid ko para sayang naman yung kasipagan ko, di ba? Kung hindi ako lilipat doon, hardworking ako. Ay hiniling ko kay Lord, makapunta sana ako ng Amerika sa mga kapatid ko. Yun lang hiling ko kay Lord. Ayoko nang bumalik sa Kuwait kasi grabe yung naranasan ko sa Kuwait. Pero masaya ako kasi ang Kuwait ang nagturo sa akin maging matibay ako, na maging maldita ako, na marunong sa buhay, may panindigan, mabilis kumilos, natutong magluto. O kahit paano hindi pa rin ako masyadong magaling mag-Arabic. Almost 10 years na ako, English pa rin. Dito rin ako nahasa sa pag-i-English. Sa Arabic, hindi masyado nakapagsalita, pero nakakaintindi ako ng Arabic. Tsaka mababait ang amo ko. Lahat ng mga Kuwaiti na pagkabait nila.
Sila yung tumulong sa akin na tumayo sa sarili kong paa, naging masipag, naging mabait, naging madasalin, naging palasagot, naging magpapaliwanag, nagtatanong kung ganito. Dito po ako lahat sa Kuwait nahahasa, lahat ng kahit anong bagay dito ako sa Kuwait na natututo lahat. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa mga Kuwaiti. Kasi lahat naman tayo walang perfecto, di ba? May minsan utak natin minsan salbahe, minsan ang utak nila baliktad. Baliktad ang utak nila, pero saka pag nagsalita ka sa kanila, unang salita, yun ang pinagniniwalaan nila. Ayaw nila yung paiba-iba. Isang salita mo lang, alam, ilalagay na nila dito yun sa utak. Saka pag may problema ka, ikukwento na nila sa kamag-anak. Ganun ang mga Kuwaiti. Pero pag nahuli mo ang ugali nilang babae, magtatagal ka talaga sa bahay nila. Dito tumagal ako na kasi nahuhuli ko yung mga ugali nila eh. Nakikirain doon ako sa kanila nung bago pa ako. Pero nung tumagal ako doon, ako sumasagot. Pag mali sila, tinasagot ko talaga sa nangangatwiran talaga ako. Yun nga yung sabi nila sa akin na ano daw ako, tututut, ganun daw ako. Tututut, mahilig ako magpaliwanag. Eh sabi, malakas daw ang boses ko. Sabi ko, ba ganito talaga ang boses ko. Wala akong magawa. Sabi ko sa tatay ko. Yung ginagawa ko pag alam ko medyo maano yung utak mo na ganito, binibiro ko na lang sila, ninarahin ko na lang sila, nilalambing ko na lang sila. Ganun na lang yung ano ko sa kanila. Ganun na lang yung ano ko, parang sa lahat yata na naging amo ko, dito yata ako tumagal. Tsaka huling amo ko na to. Sinabi ko rin sa kanila pagkatapos ko dito ba, uwi muna ako, bakasyon muna ako. Pero hindi ko sinabi na hindi na ako babalik dito, napupunta ako Amerika. Hindi ko sinabi sa kanila. Kasi sinabi ko lang sa mama ko, pagod na ako, magbakasyon muna ako. Tapos sabi ng tigulang, pag umuwi ka Dana, welcome ka dito, pwede kang bumalik dito. Pag gusto mong bumalik, pwede kang bumalik dito Dana. Sabi ng tatay ko. Mabait din yung tatay ko. Minsan nilalambing din ako. Ginagawa ko ng tatay ko. Tapos sabi ng tatay ko, ipagawa daw niya yung ngipin ko. Tapos sabi ko, wag na lang batas. Itong mama ko, ipapagawa daw niya ngipin ko. Baba at saka taas. May mga Kuwaiti talaga minsan sa bahay, pero may puso yan sila. Pag marunong ka lang sa ugali nila, mabait sila. Kaya nga, pasalamat ako sa lugar na to kasi dito ako naging matibay, naging lahat-lahat na nangyari sa buhay ko. Papasalamat ako talaga dito sa Kuwait. Saka binalikan ko yung, alam mo nung umuwi ako noon, ayoko nang bumalik dito kasi may dahilan. Sabi ko talaga ayoko nang bumalik sa Kuwait, pero ang Diyos talaga gusto nila akong pabalikin dito. Tapos ito ngayon, sana nga, Lord, wag na dito sa sunod sa Amerika naman ang destination ko, Lord, para umasenso naman ako, magkaroon ako ng bahay, kasi may 4 pa akong paaralin, sana mapatapos yun sila. And thank you so much sa Kuwait na naging bahagi kayo ng buhay ko, nakapatapos ako ng anak dahil sa mga Kuwaiti. Kaya mahal na mahal ko talaga ang mga Kuwaiti kahit hindi maganda ang nangyari sa akin dito, mga experience ko, pero nagpapasalamat pa rin ako sa Kuwaiti kasi sila yung nagturo sa akin maging matibay ako, maging makadiyos, matatao, magalang, matulungin, lahat sa Kuwait. Wala akong masabi sa Kuwait. Sobra talagang mas natuwa ako na dito ako tumagal na nagtrabaho sa abroad na to kahit hindi masyadong sinasabi nilang sa labas, delikado, ganun. Pero sa awa ng Diyos, nandyan yung Diyos na binabantayan niya ako. Kaya tumagal talaga ako sa Kuwait. Kaya mahal na mahal ko talaga ang Kuwaiti. I love you so much mga Kuwaiti. Mahal na mahal ko kayo. Kayo ang nagpapatibay sa loob ko na nagsikap ako sa buhay, para sa pamilya ko, para sa inyo. Pinagtiyagaan niyo ang ugali ko. Nasabi niyo maingay ako, makulit ako. Malakas ang boses ko, sabi ng mga Kuwaiti, pero salamat ako kasi pinagtiyagaan niyo ako, tinanggap niyo ako sa lugar niyo, sa mga bahay niyo, tinanggap niyo ako kahit ganito ako. Kasi nililibang ko lang yung sarili ko kasi syempre nag-iisa lang ako eh. Mga anak ko lang, wala na akong asawa, kaya salamat ako sa mga Kuwaiti na minsan naintindihan nila yung paliwanag ko, kahit minsan din na naintindihan ang English ko kasi pure Arabic sila. Papasalamat talaga ako. And I love you so much, Kuwaiti. Mahal na mahal ko kayo kahit ano pa kayo kawalang hiya. Kasi tao lang tayo nagkakamali, walang perfecto, di ba? Kaya
love you so much mga ka-80. And thank you so much guys. Gabi na. Thank you. Please like and subscribe. Click the button para click nyo lang yung notification para lagi kayong updated. Love you so much. Erwin Saguban. Good night. I love you so much. I love you all, ka-80. Love you. Bye-bye. Thank you so much guys. Bye-bye.